Matapos ang 2 mahahabang dekada sa likod ng mga rehas, sa wakas ay muling nakalaya ang isang matandang babae. Ang pangalan niya ay Francisca at ang buhay na minsan niyang nakilala ay wala na. Bumalik siya sa tanging lugar na naisip niyang puntahan, ang dati nilang tahanan ng pamilya. Ngunit natuklasan niyang may ibang taong nagmay-ari na ng lahat ng minsan niyang minahal. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang malinaw na plastik na supot na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. 47 dolyar na pera, isang lumang litrato at isang simpleng kwintas na may krus na suot niya mula pa noong siya'y 16 na taong gulang. 20 taon sa bilangguan ang naghubad sa kanyang buhay hanggang sa ilang halos walang bigat na bagay. Ngunit hindi oras ang pinakamahalaga, hindi lang ito tungkol sa dami ng taong siya'y nakakulong. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang nangyari habang siya'y wala, kung sino ang kumuha ng mga bagay na hindi naman sa kanila. Dahil si Francisca ay hindi pumasok sa bilangguan bilang isang kriminal. Pumasok siya roon bilang isang taong nagtiwala sa maling tao. Bago ang kulungan, may buhay si Francisca. Mayroon siyang mapagmahal na asawa. May tahanan siyang ipinasa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na nanumpa sa puntod ng kanilang ina, na iingatan ng lahat habang siya'y wala. Ngunit ang pangakong iyon ay nabasag sa mismong sandaling wala na si Francisca upang ipagtanggol ang kung ano ang sa kanya. Nang siya'y makalaya sa edad na 72, hindi lang siya nakalimutan ng kanyang kapatid, binura nito ang kanyang buong pag-iral. Noong Marso 14, 2026, lumabas si Francisca Soriano mula sa Deborah K. Johnson Rehabilitation Center for Women sa Nashville, Tennessee. Isang Biyernes yon, mabigat ang langit, malamig at mapanglaw ang hangin, tila akmang-akma sa isang bagong simula na hindi naman talaga ramdam na simula. 52 siya nang siya'y makulong. Noon, may natural pa ang kulay ng kanyang buhok. Malakas pa ang kanyang katawan, kaya niyang magbuhat ng mga pinamili paakyat ng hagdan ng hindi hinihingal. Matanda na siya noon upang maging marunong, ngunit hindi sapat ang talino upang makita ang paparating. Akala niya'y nauunawaan niya ang mundo, pero hindi pala. Hindi talaga. Ngayon, siya'y 72 na, pumuti na ang kanyang buhok, nakayuko na ang kanyang likod, nanginginig ang kanyang mga kamay, minsan kahit walang dahilan. May arthritis siya sa magkabilang tuhod. Minsan ay lumalaktaw ang tibok ng kanyang puso kapag siya'y masyadong mabilis kumilos. 20 taon ang hindi lamang kumuha ng kanyang kalayaan, kinuha rin nito ang kanyang kalusugan, ang kanyang lakas, ang kanyang kabataan, at ang mga huling taon ng lalaking kanyang minahal. Pumanaw si Roberto noong 2011, atake sa puso. Hindi siya pinayagang dumalo sa libing. Si Angelina, ang kanyang kapatid, ang dapat sana'y nag-asikaso ng lahat. Dating guro ng Ingles sa high school si Francisca sa Grover's Mill, Tennessee. Isang tahimik na bayan, mga 40 milya mula sa Nashville. Isang lugar kung saan magkakakilala ang lahat, kung saan kumakaway ka sa bawat sasakyang dumaraan, kung saan nananatili ang mga pamilya sa parehong lupa sa loob ng maraming henerasyon. Binili ni na Francisca at Roberto ang kanilang bahay noong 1987. Hindi lang ito isang tahanan, isa itong bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang puting 2 palapag na bahay sa bukid na may malawak na porch sa paligid, nakatayo sa 3 ektaryang lupa. Orihinal itong pag-aari ng kanyang lola. Pagkatapos ay napunta sa kanyang ina. At noong 1975 nang pumanaw ang kanyang ina, ang bahay ay napunta kay Francisca. Si Angelina naman ang nagmana ng pera mula sa life insurance. Kay Francisca ang bahay, yun ang gusto ng kanilang ina.
Iyon ang plano. Gumagawa si Roberto gamit ang kanyang mga kamay. Isa siyang karpintero na lumilikha ng magagandang kasangkapan sa maliit na pagawaan sa likod ng bahay. Mga upuan, mesa, cabinet, bawat isa'y gawa sa lokal na kahoy at hinubog ng may pag-iingat. Ang mga tao mula sa karatig lalawigan ay bumibiyahe ng malayo para lamang bumili ng kanyang gawa. Hindi siya yumaman, ngunit isa siyang mabuting tao, tapat, maaasahan. Sinubukan nilang magkaanak ngunit hindi ito nangyari. Ayon sa mga doktor, si Francisca ang may problema. Ilang taon silang umasa, gumastos ng perang hindi nila kayang ilabas para sa mga gamutang walang patutunguhan. Kalaunan, tinanggap na nila ang katotohanan. Ngunit mayroon pa rin sila sa isa't isa, mayroon silang tahanan, ang kanilang trabaho, at mayroon si Francisca, si Angelina, ang kanyang bunsong kapatid. 5 taong mas bata, mas maganda, mas mapusok, iyong tipo ng taong kayang kausapin ang sarili, papasok o palabas ng halos anumang sitwasyon. Madalas sabihin ng kanilang ina na kaya raw ni Angelina na akitin kahit ang mga ibon pababa ng puno. At totoo yon. Yon ang panganib. Kayang papaniwalain ni Angelina ang kahit sino sa anumang gusto niyang paniwalaan nila. Kaya niyang galawin niyang emosyon, magtanim ng mga ideya sa isipan at iwan kang kumbinsidong sarili mong mga iniisip ang mga iyon. Ngunit hindi iyon nakita ni Francisca. Hindi noon. Para sa kanya, si Angelina ay kapatid lamang. Ang batang kapatid na lagi niyang pinoprotektahan, ang umiiyak sa kanyang balikat nang iwan siya ng unang asawa. Ang tumatawag sa kalagitnaan ng gabi, takot, nag-iisa o walang pera, ang laging tila nangangailangan sa kanya. Iyon ang imaheng dala ni Francisca sa kanyang puso. Ang hindi niya nakita, ang hindi niya kayang makita, ay ang panlilinlang na nagtatago sa likod ng matamis na ngiti. Ang panganib na nakabalot sa anyo ng pamilya. At dumating ang Setyembre 2006. Doon nagsimulang gumuho ang lahat. Isang Martes ng gabi nang dumating si Angelina sa pintuan ni Francisca, umiiyak ng husto na halos hindi siya makahinga. Tulog na si Roberto, may mahalaga siyang delivery kinabukasan ng umaga. 3 handcrafted na dining table ang ihahatid sa isang kliyente sa Memphis. Si Francisca naman ay nasa hapagkainan, nagche-check ng mga papel ng estudyante nang marinig niya ang desperadong pagkatok sa pintuan. Isang tingin lamang sa mukha ng kanyang kapatid, alam niyang may malubhang nangyayari. Bura ang maskara ni Angelina at may mga guhit ng luha sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mukha siyang ilang araw nang hindi natutulog. Papatayin nila ako, Francisca, pabulong na sabi ni Angelina gamit ang palayaw na siya lamang ang tumatawag sa kanya. Papatayin nila ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi nag-atubili si Francisca. Pinapasok niya si Angelina, ipinagtimpla ng tsaa at umupo kasama niya sa mesa, matiyagang hinihintay na kumalma ang kanyang kapatid upang makapagpaliwanag. At doon nagsimulang ikwento ni Angelina ang kanyang istorya. Kalaunan, inamin ni Angelina na lubog na siya sa pagsusugal. Hindi ito simpleng pagtaya o paminsan-minsang paglabas. Lubusan nitong sinakop ang kanyang buhay. Sa una, sa mga legal na kasino sa Tunica, siya nagsusugal. Pagkatapos, lumala ito. Napasama siya sa mga lihim na laro ng poker na ginaganap sa mga basement at tagong silid. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang manghiram ng pera sa mga taong hindi niya kailanman dapat nilapitan. Tinawag niya silang mga loan shark, mga lalaking hindi nagpapatawad ng utang at hindi tumatanggap ng dahilan. Ayon kay Angelina, may utang siyang $100 at $40,000 sa kanila. Binigyan siya ng 30 araw upang bayaran ang bawat sentimo. Kapag nabigo siya, gagawin raw siyang babala sa iba. Nakita ko na kung ano ang ginagawa nila sa mga hindi nagbabayad, pabulong na sabi ni Angelina. Nanginginig ang boses. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang lalaking hindi nakabayad sa takdang oras, ilang linggo lang ang nakalipas.
Ang bangkay nito, ayon sa kanya, ay natagpuan sa isang kanal sa labas ng Memphis. Sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang ginawa sa mga kamay ng lalaki, ngunit nabigo siyang tapusin ang pangungusap. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Walang pag-aalinlangan na naniwala si Francisca. Paano nga ba siya hindi maniniwala? Kapatid niya iyon, sarili niyang dugo. Ang parehong batang babae na halos 2 dekada niyang nakasama sa iisang silid. Ang batang tinuruan niyang magbisikleta. Ang dalagitang tinulungan niya sa takdang aralin. Ang dalagang niyakap niya matapos ang mga pagkabigo sa pag-ibig at mga sirang relasyon. Bakit naman siya pagsisinungalingan ni Angelina? Kaya nang ipaliwanag ni Angelina na may solusyon, may paraan palabas, maingat na nakinig si Francisca. Sinabi ni Angelina na nagtatrabaho siya bilang bookkeeper sa isang real estate development company sa Nashville. Ang may-ari umano nito, isang lalaking nagngangalang Ernesto Mendoza, ay sangkot daw sa isang napakalaking krimen sa pananalapi. Ayon kay Angelina, nagnanakaw ito ng milyon-milyon mula sa mga investor at itinatago ang pera sa mga offshore account. Ipinahayag niyang natuklasan niya ang lahat. May ebidensya ako, sabi ni Angelina, mga dokumento, mga record, mga transaksyon, katibayang kayang wasakin si Mendoza at sa kanya idinagdag ang bagay na lubusang nagbago sa lahat. Alam niyang alam ko, Mariing, sabi ni Angelina, iyan ang dahilan kung bakit hinahabol ako ng mga lalaking iyon. Hindi ito utang sa sugal, Francisca. Siya ito. Sinusubukan niya akong patahimikin bago ako makalapit sa mga autoridad. Dapat sana'y huminto si Francisca. Dapat sana'y humingi siya ng patunay. Dapat sana'y hiniling niyang makita ang mga dokumento o agad na tumawag sa pulisya. Ngunit umiiyak si Angelina, takot na takot siya, nagmamakaawa siya ng tulong. At si Francisca ay palaging taong nagpapakilos agad upang ipagtanggol ang mga nangangailangan. Ang planong inilahad ni Angelina ay tila simple. Gagawa raw siya ng mga kopya ng ebidensya at ibibigay ang mga iyon kay Francisca para sa ligtas na pagtatago. Pagkatapos, dadalhin niya mismo ang mga orihinal na dokumento sa FBI. Kapag naaresto na si Ernesto Mendoza, matatapos na raw ang panganib. Ngunit sinabi ni Angelina na may isa pang bagay na dapat isaalang-alang. Kung may mangyari sa akin bago ako makarating sa FBI, mahina niyang sabi, dapat may makaalam ng katotohanan. Dapat may makapagpatuloy nito. Isinilid niya sa kamay ni Francisca ang isang maliit na flash drive at sinabi niyang naroon ang lahat. Bawat dokumento, bawat transaksyon, bawat patunay laban kay Mendoza. Itago mo ito sa ligtas na lugar, sabi ni Angelina. At kung mawala ako, kung may mangyari sa akin, ipangako mo na dadalhin mo ito sa mga autoridad. Hindi nag-atubili si Francisca, nangako siya. Pagkalipas ng 3 linggo, natagpo ang patay si Ernesto Mendoza. Pagkaraan ng 2 araw, dumating ang mga pulis sa bahay ni Francisca na may dalang warrant para sa kanyang pag-aresto. Tumagal ng 3 mahahabang linggo ang paglilitis. Hanggang na ngayon, makalipas ang maraming taon, may mga bahagi pa rin ito na malabo na sa alaala ni Francisca. Binura ng panahon ang ilang detalye. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan ay hinding-hindi niya makakalimutan. Ang flash drive na ibinigay sa kanya ni Angelina ay hindi naglalaman ng mga record sa pananalapi. Sa halip, naroon ang detalyado at sunod-sunod na plano sa pagpatay kay Ernesto Mendoza. May mga schedule ng pagpupulong, mga routine ng seguridad, mga mapa ng kanyang ari-arian, mga detalyadong tagubilin. Ang ilan sa mga sulat kamay ay kahawig ng sulat ni Francisca, sapat na kahawig upang kumbinsihin ang mga eksperto, ngunit ni isang salita ay hindi niya isinulat. Ayon sa mga taga-usig, si Francisca ang utak sa likod ng buong krimen. Iginiit nilang minanipula niya si Angelina mula pa sa simula.
Sinabi nilang ginamit ni Francisca ang trabaho ng kanyang kapatid upang makakuha ng impormasyon mula sa loob ng kumpanya ni Mendoza, na sa pamamagitan ni Angelina, nangalap siya ng intelihensya at nakumuha siya ng isang lalaking nagngangalang Alvaro Romero upang isagawa ang pagpatay. Si Alvaro Romero ay isang palaboy na may madilim na kriminal na nakaraan. Ayon sa prosekusyon, binayaran siya ng 8,000 dolyar na cash. Ang mga serial number ng mga perang iyon ay nasundan pabalik sa isang withdrawal mula sa personal na savings account ni Francisca. Mariing itinanggi ni Francisca ang lahat. Hindi raw siya kailanman nag-withdraw ng perang iyon. Hindi raw niya nakilala si Alvaro Romero. Hindi raw siya kailanman nakapasok sa opisina o bahay ni Ernesto Mendoza. Walang saysay ang lahat ng iyon. Patong-patong ang ebidensyang tumuturo laban sa kanya. Natagpuan ang kanyang mga fingerprint sa flash drive. Mula sa kanyang account ang pera, sinang-ayunan ng pagsusuri sa sulat kamay ang mga pahayag ng prosekusyon, at naroon si Angelina. Umakyat siya sa witness stand na nakasuot ng itim na damit. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sinabi niya sa hurado na minanipula at kinontrol siya ni Francisca. Ikinuwento niyang may galit daw si Francisca kay Ernesto Mendoza dahil sa isang lumang foreclosure na kinasangkutan ng isang kaibigan. Sinabi niyang tinakot siya ni Francisca na sasaktan daw siya kung hindi siya makikipagtulungan. Takot ako sa sarili kong kapatid, iyak ni Angelina. Hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tahimik na nakaupo si Francisca sa mesa ng depensa. Pinapanood ang kanyang kapatid na magsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Naupo lamang si Francisca at pinanood ang kanyang kapatid na umiiyak sa witness stand. Pinanood niya ang pagtulo ng mga luha. Alam niyang peke ang mga iyon. Pinakinggan niya ang bawat salitang binigkas ni Angelina at sa bawat pangungusap, unti-unting gumuho ang buong buhay niya. At kahit noon pa man, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Francisca ang tunay na nangyayari. Iyon ang bahaging pinakananatili sa kanyang isipan. Kahit habang aktibong ipinapadala siya ni Angelina sa bilangguan, naniwala si Francisca na tiyak na may pagkakamali. Sinabi niya sa sarili na baka nalilito lamang ang kanyang kapatid, o takot, o pinipilit magsalita ng ganon ng isang mas makapangyarihang tao. Hindi niya kayang tanggapin na sinasadya iyon ni Angelina. Ang ideyang iyon ay tila imposible, hindi makatotohanan. Umalis ang hurado sa silid hukuman at nag-deliberate ng 6 na mahahabang oras. Nang sila'y bumalik, pinal na ang desisyon, guilty sa lahat ng kaso, pakikipagsabwatan sa pagpatay, pagiging kasabwat sa pagpatay at first-degree murder sa ilalim ng felony murder law ng Tennessee. Hinatawan ng hukom si Francisca ng 30 taong pagkakakulong. 52 ang kanyang edad noon. Ibig sabihin ng sentensyang iyon, 82 na siya bago muling makalabas. Kung aabot pa siya sa ganung edad. Sa huli, hindi niya tinapos ang buong hatol kung angkop mang gamitin ang salitang iyon. Dahil sa mabuting asal, siksikan sa mga kulungan at isang compassionate release program na ipinakilala ng Tennessee noong 2020 para sa matatandang bilanggo. 20 taon lamang ang kanyang ipinaglingkod. Sa mahabang panahon, kumapit siya sa pag-asa. Natakot lang si Angelina, magigising din ito sa katotohanan. Darating ang araw na magsasabi ito ng totoo at ipaliliwanag ang lahat. 3 buwan matapos ang hatol, minsang dinalaw siya ni Angelina. Magkaharap silang naupo sa visitation room ng bilangguan, may maliit na mesa sa pagitan nila. Tumingin si Angelina kay Francisca at sinabing ikinalulungkot niya na nauwi sa ganoon ang lahat. Wala akong pagpipilian, Francisca, mahinang sabi ni Angelina. Kailangan mo akong maintindihan.
Nalito si Francisca. Anong ibig mong sabihin na wala kang pagpipilian? Tanong niya. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Hindi nagpaliwanag si Angelina, paulit-ulit lamang niyang sinabing paumanhin. Nangako siyang aasikasuhin niya ang lahat sa labas. Aalagaan niya raw ang bahay, ligtas daw ang ipon ni Francisca. At kapag nakalaya na siya balang araw, naroon pa rin ang lahat at naghihintay. Sumusumpa ako sa puntod ni Mama, sabi ni Angelina. Itatama ko ito. Paglabas mo, may sapat ka para magsimulang muli. Iyon ang huling beses na nakita ni Francisca ng personal ang kanyang kapatid. Tumigil si Angelina sa pagsusulat matapos ang 3 taon. Tumigil sa pagtanggap ng tawag matapos ang 5. Pagsapit ng 7 taon, wala na siyang anumang tugon. Sa 10 taon, tuluyan ng naunawaan ni Francisca na ganap na siyang nag-iisa. Gayunman, kumapit pa rin siya sa pangako. Naniwala siyang paglabas niya, naroon pa rin ang kanyang bahay, na umiiral pa rin ang kanyang pera, na may anumang bagay, kahit ano, na naghihintay sa kanya. Nagkamali siya. Nag-ayos ang bilangguan ng tiket sa bus pauwi sa Grover's Mill. Tumagal ng halos 3 oras ang biyahe mula Nashville, dumaraan sa kanayo ng ibang-iba na ang itsura kaysa sa kanyang alaala. Mas marami ng shopping center, mas maraming housing development, mas kaunti ang bukas na bukirin at mga puno. Naupo si Francisca sa hulihan ng bus. Nakapatong sa kanyang kandungan ang malinaw na plastic na supot. Tinitigan niya ang tanawin ng Tennessee sa labas ng bintana at sinikap alalahanin ang kanyang tahanan. Ang malapad na porch na paikot sa bahay. Ang paggawa ni Roberto sa likuran. Ang matandang punong oak sa harap ng bakuran. Itinanim ng kanyang lola noong bata pa siya. Hindi siya nagsabi kanino man na uuwi siya. Wala nang mapagsasabihan. Wala na si Roberto. Wala na ang kanyang mga magulang. Wala siyang anak. Nagpatuloy na ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Mahaba ang 20 taon. Walang naghihintay sa pagbabalik ng isang taong nahatulan ng pagpatay. Si Angelina na lamang ang natitirang pamilya niya at hindi na niya alam kung nasaan ito. Ibinaba siya ng bus sa gasolinahan sa Main Street makalipas ang 2:00 ng hapon. Luminaw na ang langit. Wala na ang mga ulap sa umaga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, tinamaan ng araw ang kanyang mukha ng walang bakod o alambre sa pagitan. Hindi ito ang maputla at limitadong liwanag ng bakuran ng bilangguan na sinasala ng razor wire. Ito ay tunay na sikat ng araw. Bukas, malaya. Tumigil siya sandali, wala mo nang ginawa kundi huminga papasok. Huminga palabas, dama ang malayang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Walang guwardyang nakamasid, walang nagbibilang ng kanyang mga hakbang, walang nagsasabi kung kailan siya dapat bumalik sa loob. Pagkatapos nagsimula siyang maglakad, mga 2 milya ang layo ng kanyang bahay mula sa sentro ng bayan. Umabot ng halos 1 oras ang lakad. Sumakit ang kanyang mga tuhod at 2 beses siyang huminto upang magpahinga. Ngunit sa wakas, nakarating siya sa Miller Road at doon niya ito nakita, ang puting farmhouse sa dulo ng daan, ang bahay ng kanyang lola, ang bahay ng kanyang ina, ang kanyang bahay. Sa isang iglap tila naging tama ang lahat. Nakatayo pa rin ang punong oak mas mataas kaysa sa kanyang alaala. Naroon pa rin ang wrap-around porch. Maayos at inaalaga ang mabuti ang bahay. May bagong patong ng pintura, ang puting dingding na lalo pang nagpasigla sa itsura nito. May mga kahong may makukulay na bulaklak sa mga bintana, nagdadagdag ng init at ganda sa kabuuan. Sa likod ng bahay, nakatayo pa rin ang dating paggawaan ni Roberto, matibay at buo gaya ng dati. Ngunit habang papalapit si Francisca, may napansin siya. Isang minivan ang nakaparada sa driveway. Nagkalat sa harapan ng bakuran ang mga laruan, mga plastic na truck, isang tricycle, isang bola,
mga palatandaan ng buhay, buhay ng isang pamilya, hindi kanya. Isang batang babae ang nakatayo sa porch, tinatayang nasa 35 ang edad at halatang buntis. Kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan si Francisca na papalapit, may halong pag-iingat at pag-usisa. "May maitutulong ba ako?" Sigaw ng babae, mas nagtataka kaysa nagdududa ang tono. Huminto si Francisca sa paglalakad. Nakatayo siya mismo sa gilid ng ari-arian. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at walang tigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ito ang bahay ko," sabi ni Francisca. Matatag ang tinig, ngunit may bitak. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Napalitan ng pag-aalala ang pagkalito. "Pasensya na po," mahinahon niyang sagot. "Ngunit 16 na taon na kaming nakatira rito. May pagkakamali siguro." 16 na taon. Sino man ang mga taong ito, 16 na taon na silang nakatira sa kanyang bahay. Dumaluyong ang katotohanan sa isipan ni Francisca. Parang umikot ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Inabot niya ang poste ng mailbox at mahigpit na kumapit upang hindi matumba. "Hindi," pabulong niyang sabi, "walang pagkakamali. Ito ang bahay ko. Francisca Soriano ang pangalan ko. Dito ako lumaki. Akin ito." Namuti ang mukha ng babae at sa sandaling iyon tuluyan ng naunawaan ni Francisca. Hindi lang ito tungkol sa pagiging nakalimutan. Hindi lang basta nagpatuloy ang buhay ng kanyang kapatid. Binura siya ni Angelina. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Mariana Santos, 34 na taong gulang, may asawa at buntis sa kanyang ikatlong anak. Kita ang pagkabigla sa kanyang mukha at malinaw na wala siyang kaalam-alam na ang bahay na tinirhan niya ng mahigit 1 dekada ay minsang pag-aari ng ibang tao. "Sa tingin ko po ay dapat kayong pumasok," maingat na sabi ni Mariana, nakapatong ang isang kamay sa kanyang tiyan na tila nagpoprotekta. "Sa tingin ko kailangan nating mag-usap." Hindi gumalaw si Francisca, hindi niya kaya. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa bahay, pilit pinagdurugtong ang imaheng nasa harap niya at ang alaala na pinanghawakan niya sa loob ng 20 taon. Ang mga kahon ng bulaklak, ang bagong mailbox na may pangalang Santos na nakapinta sa gilid, may swing set sa likod bahay, eksakto sa lugar kung saan dati naroon ang taniman ng gulay ni Roberto. 20 taon ng pag-asa, 20 taon ng paniniwala na paglabas niya, may babalikan siyang pamilyar, isang bagay na kanya. Ngayon wala na iyon. "Ma'am?" Malambot at nag-aalalang tinig ni Mariana. "Ayos lang po ba kayo? Gusto po ba ninyong umupo?" Nanghina ang mga tuhod ni Francisca. Babagsak sana siya roon kung hindi agad bumaba si Mariana mula sa porch at inakbayan ang kanyang braso sa tamang sandali. "Pasok po tayo," sabi ni Mariana, dahan-dahan at maingat siyang ginagabayan. "Dahan-dahan lang." Sa loob, nagtimpla si Mariana ng tsaa at naglatag ng isang plato ng biskwit. Naupo siya sa tapat ni Francisca sa mesa sa kusina, bakas pa rin ang pag-aalala at pagkalito sa kanyang mga mata. "Sige," mahinahong sabi ni Mariana, "ikwento ninyo sa akin ang lahat mula sa simula." At ginawa nga iyon ni Francisca. Ikinuwento niya kay Mariana ang buong pangyayari, ang pag-aresto, ang paglilitis, ang mga taong ginugol sa bilangguan, at ang kapatid na nanumpang iingatan ang lahat, ngunit bigla na lamang naglaho. Ikinuwento niya ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang mga pangakong nauwi sa abo. Tahimik na nakinig si Mariana. Paulit-ulit na nagbago ang kanyang ekspresyon, pagkagulat, hindi paniniwala, lungkot, maging galit, at pagkatapos, isang damdaming tila konsensya. Nang matapos si Francisca, sandaling nanahimik si Mariana bago siya tuluyang nagsalita. "Binili namin ang bahay na ito noong 2000, sabi niya. "Kakakasal lang namin noon ng asawa ko. Naghahanap kami ng tahimik na lugar, isang tahanan sa labas ng syudad kung saan makapagsisimula kami ng pamilya.
Huminto siya at malalim na huminga. Ang nagbenta sa amin ay isang babaeng nagngangalang Angelina Soriano. Sinabi niyang iyon daw ang tahanan ng kanilang pamilya, na pumanaw na ang pareho niyang magulang at napatay na rin ang kanyang kapatid. Sinabi niyang patay na ako. Tanong ni Francisca, halos pabulong ang tinig. Tumango si Mariana, nakadilat ang mga mata. Oo, sobrang lungkot niya raw tungkol doon. Sinabi niyang napakaraming alaala sa bahay na ito, na hindi na raw niya kayang tumira pa rito. Umiyak siya habang ipinapakita sa amin ang bahay. Naniwala kami. Ngayon ay nanginginig na ang mga kamay ni Mariana. Meron siyang lahat ng papeles, death certificate ninyo, mga dokumento ng korte, probate forms. Lahat ay mukhang lehitimo. Sinuri iyon ng abogado namin. Malinis ang titulo, natuloy ang bentahan ng walang problema. Umiling si Francisca. Hindi iyon legal, mariin niyang sabi. Hindi ako patay, nasa bilangguan ako. At ang bahay na iyon ay hindi kailanman pag-aari ni Angelina upang ibenta. Iniwan niyon ng aking lola sa aking ina. At iniwan niyon ng aking ina sa akin. Walang karapatan si Angelina sa ginawa niya. Si Mariana naman ang namutla. Diyos ko, pabulong niyang sabi, Diyos ko. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. 16 na taon na kaming nakatira sa isang ninakaw na bahay. Tumingin siya sa paligid na parang ngayon lamang niya ito tunay na nakikita. Dito ipinanganak ang mga anak namin. Dito namin binuo ang buhay namin. Ngunit hindi talaga ito sa amin. Hindi kailanman. Kung gusto mo, maaari kong ipagpatuloy ang pagsasalin o iangkop ito sa legal drama style, nobela o voice-over narration. Napuno ng luha ang mga mata ni Mariana. At maya-maya pumatak na ang mga iyon. Halata ang bigat sa kanyang loob. Lubos na nababagabag sa katotohanang kanyang narinig. Dahan-dahang iniabot ni Francisca ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Mariana. Hindi mo kasalanan ito, mahinang sabi niya. Hindi mo alam, wala kang paraan para malaman. Ang kapatid ko, niloko niya ang lahat. Nanginginig ang tinig ni Francisca, halo ng lungkot at malinaw na pagkaunawa. Niloko niya ako sa loob ng 40 taon. Ikaw, wala ka talagang naging pagkakataon. Pinunasan ni Mariana ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, bagamat nanginginig. Ano ang gagawin ninyo? Maingat niyang tanong. Ibig kong sabihin, kung legal na sa inyo ang bahay, gagawin ba ninyo? Hindi niya natapos ang pangungusap. Tumingin si Francisca sa paligid ng kusina. Ang parehong kusina kung saan sila ni Roberto noon ay naghahanda ng mga hapunang linggo, kung saan sila nagkakape at nagtatawanan sa maliliit na bagay. Ngunit ngayon, iba na ito. May mga guhit ng bata na nakadikit sa refrigerator. Puno ng mga litrato ng pamilya ang mga dingding. May bakas ng pagmamahal at alaala sa bawat sulok. 16 na taon ng panibagong buhay, nakapatong sa sarili niyang nakaraan. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Francisca. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Kaninang umaga lang ako pinalaya. Wala akong abogado, wala akong pera. Hindi ko nga alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Nagbago ang ekspresyon ni Mariana. May tumigas sa loob niya, hindi laban kay Francisca, kundi laban sa buong sitwasyon. Laban sa kawalang katarungang kanyang natuklasan. Dito ka matutulog ngayong gabi, maring sabi ni Mariana. May guest room kami at bukas aayusin natin ito magkasama. Hindi ko kayang hilingin iyan sa inyo, sagot ni Francisca, labis na tinatablan ng kabutihang loob. Hindi ka humihiling, sabi ni Mariana, inaalok ko. Mahigpit at may katiyakang pinisil niya ang kamay ni Francisca. Ang ginawa ng kapatid mo sa iyo ay hindi mapapatawad. At wala akong pakialam kung gaano ito katagal o kahirap, itatama natin ito. Pagkalipas ng 2 oras, umuwi ang asawa ni Mariana na si Rogelio. Tahimik at mapagmuni-muni siya, may kalmadong presensya. Isang accountant sa propesyon at sa likas na pag-uugali,
Tinitingnan niya ang mga problema bilang mga palaisipang kailangang buuin pa isa-isang piraso. Ipinaliwanag ni Mariana sa kanya ang sitwasyon ng detalyado. Hindi sumabat si Rogelio. Umupo lamang siya at nakinig ng buong atensyon. Sa bawat salitang naririnig, lalo pang naging seryoso ang kanyang mukha. Lalong tumalim ang kanyang mga mata. Matapos ang isang mahabang katahimikan, nagsalita rin siya. Peke ang mga dokumento, sabi niya. Ang death certificate, ang mga papeles sa probate, lahat. Ang nagbenta sa amin ng bahay na ito ay gumawa ng matinding hakbang upang magmukhang legal ang lahat. Kapatid ko yon, mahinang sabi ni Francisca. Si Angelina, isa siyang bookkeeper. Alam niya kung paano manipulahin ang mga record sa pananalapi. Kung may kayang magpeke ng mga legal na dokumento at maipasa ang mga iyon sa pagsusuri, siya iyon. Dahan-dahan at may bigat na tumango si Rogelio. Kailangan nating balikan ang lahat ng papeles noong binili namin ang bahay at kailangan din nating alamin kung ano ang nangyari sa mga ari-arian mo, ang ipon mo, ang mga pag-aari mo. Lahat. May pera, sabi ni Francisca, $180,000. Itinago ko iyon sa isang safe sa basement. Buong ipon ng buhay ko. Alam ni Angelina na naroon iyon. Alam niya ang kombinasyon. Siya ang dapat gumamit noon upang magbayad ng buwis at alagaan ng bahay habang wala ako. Nagkatinginan sina Mariana at Rogelio, kapwa nag-aalala. Walang safe sa basement. Mahinang sabi ni Mariana, maraming beses na kaming bumaba roon. May mga lumang estante lang, mga kahon ng imbakan at ang pugon. Parang bumagsak ang puso ni Francisca, may bahagi na sa kanyang sarili ang matagal nang nakakaalam. Alam na niya ang katotohanan noong una pa lang niyang makita ang ibang pamilyang naninirahan sa kanyang bahay. Kinuha niya ang lahat, pabulong ni Francisca. 20 taon, kinuha niya ang 20 taon ng buhay ko. At pagkatapos, binalikan pa niya ang kakaunti na lang na natitira sa akin. Noong gabing iyon, natulog si Francisca sa guest room ng bahay na minsan niyang tinawag na kanya. Dati iyon ang kanyang silid panahi. Doon siya gumagawa ng mga kurtina, mga quilt, mga costume tuwing Halloween para sa mga anak ng kapitbahay. Ngayon, may malalambot na bughaw na dingding ito at isang queen-sized bed. Maayos na nakapaskil sa mga dingding ang mga larawan ng pamilyang Santos sa kanilang mga bakasyon. Gising si Francisca sa kama, nakatitig sa kisame, nilalamon ng agos ng alaala at pagtataksil. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili ng iisang tanong, bakit? Bakit gagawin ni Angelina ang ganoon kalupit? Ano bang nagawa ni Francisca upang maranasan ito? Magkapatid sila, sabay silang lumaki. Paulit-ulit na pinrotektahan ni Francisca si Angelina. Tinulungan sa mga alanganing sitwasyon. Binigyan ng pera kapag kapos. Inaliw sa 2 nabigong pag-aasawa at sa mas marami pang pagkakamaling hindi na niya mabilang. At kapalit noon, pinaratangan siya ni Angelina. Ipinakulong sa kasong pagpatay, ibinenta ang kanyang bahay, ninakaw ang kanyang ipon at sinabi sa mundo na patay na siya. Bakit? Walang sagot si Francisca at marahil wala siyang kailanman makukuha. Ngunit habang ang unang liwanag ng umaga ay unti-unting sumisilip sa mga burol ng Tennessee, pinipintahan ang langit ng mga kulay rosas at kahel, gumawa si Francisca ng isang pasya. Hahanapin niya ang katotohanan. Sa mga sumunod na linggo, nagmistulang isang magulong agos ng mga appointment, opisina at walang katapusang papeles ang kanyang buhay. Napakaraming papeles, ngunit hindi na nag-iisa si Francisca. Si Rogelio Santos ay napatunayang eksaktong uri ng kakamping kanyang kailangan, kalmado, masinop at determinado na ilantad ang katotohanan. Hinarap niya ang bundok ng Pandaraya na parang isang taong naglutas ng napakahirap na palaisipan, piraso sa bawat pagkakataon. Nagbakasyon si Rogelio mula sa trabaho upang tulungan si Francisca na harapin ang isang sistemang malamig at nakalulunod sa bigat.
Siya ang naghatid sa kanya sa mga tanggapan ng gobyerno, umupo sa tabi niya sa mga waiting room at tumawag sa mga numerong wala ng lakas o kumpiyansa si Francisca na tawagan pa mag-isa. Ganon din si Mariana sa kanyang dedikasyon. Ilang oras siyang gumugol sa pagsasaliksik ng mga legal aid organization at sa paghahanap ng mga abogadong pro bono na humahawak ng mga kasong pandaraya at maling pagkakakulong. Tumanggi siyang iparamdam kay Francisca na pabigat siya gaano man kadalas magpaumanhin si Francisca. "Hindi ka istorbo," mahinahong sabi ni Mariana isang gabi matapos muling mag-sorry si Francisca. "Pamilya ka na namin ngayon, ganito gumagana iyon." Tumama kay Francisca ang salitang pamilya na parang suntok sa dibdib. Minsan na siyang naniwala na may pamilya siya. Isang kapatid na dapat magmahal, magprotekta at tumindig sa tabi niya. At alam na niya kung paano iyon nagtapos. Ngunit iba ang mga santos, malinaw na iyon ngayon kay Francisca. Hindi nila siya tinutulungan dahil sa obligasyon o konsensya. Tinutulungan nila siya dahil ito ang tama. Minsan, sapat na ang dahilang iyon. Minsan, iyon na ang lahat. 3 linggo matapos makalaya si Francisca, dumating ang unang tunay na tagumpay. Masinsing sinusuri ni Rogelio ang mga record ng county. Sinusundan ng paper trail na iniwan ng bentahan ng bahay. Natuklasan niya ang peke na deed transfer, ang huwad na death certificate at ang mga papeles sa probate na ginamit ni Angelina upang magkunwaring siya ang may-ari. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Hindi lang niya ibinenta ang bahay, sabi ni Rogelio isang gabi habang ikinakalat ang mga bunton ng dokumento sa mesa sa kusina. Ibinenta niya ang lahat. Isa-isa niyang tinuro ang mga talaan. Ang mga kagamitan sa paggawa ng asawa mo ay ibinenta sa isang antique dealer sa Nashville sa halagang $12,000. Ang mga kasangkapan ninyo ay na-auction sa isang estate sale noong 2008. Ang porselana ng iyong ina, ang mga photo album ng pamilya, ang iyong mga damit. Huminto siya sandali, sa kamarahang idinagdag, pati ang kotse mo ibinenta niya. Nakatitig si Francisca sa mga papeles, mga resibo, mga bank transfer, mga detalyadong listahan na nagpapakitang bawat bagay na minsan niyang pag-aari ay ginawang pera at idineposito sa mga account sa pangalan ni Angelina. "Magkano?" tanong ni Francisca. Walang laman ang kanyang tinig, parang nagmumula sa malayong lugar. Sa kabuuan, magkano ang kinuha niya? Nagatubili si Rogelio bago sumagot. Ang bahay ay naibenta sa halagang $215,000. Ang laman nito ay nagdala ng karagdagang $38,000. Idagdag pa ang $180,000 na sinabi mong nasa safe sa basement. Huminga siya ng malalim. Iyon ay humigit kumulang $433,000. $433,000. Buong buhay niya iyon, lahat ng pinaghirapan nila ni Roberto, lahat ng ipinasa sa kanya ng kanyang mga magulang at lolo't lola. Wala na, ninakaw ng kapatid na handang niyang ialay ang sariling buhay para sa kanya. Saan napunta? Marahang tanong ni Francisca. Ang pera, saan niya inilagay? Iyan ang masalimuot na bahagi, sabi ni Rogelio. Isinara ang account noong 2010, inilipat ang pondo sa isang bangko sa Arizona. Pagkatapos noon, nawawala na ang bakas. Dahan-dahang tinanggap ni Francisca ang impormasyong iyon. Hindi ito marami, ngunit may direksyon, may panimulang punto. May iba pa, sabi ni Rogelio. Nag-iba ang kanyang tono, kita ang kanyang pag-aalinlangan. Nakita ko ang mga police report ng kaso mo, ang orihinal na investigasyon. Sumikip ang sikmura ni Francisca. At ang lalaking napatay, si Ernesto Mendoza, ay hindi lang basta negosyante, sabi ni Rogelio habang kumukuha ng isa pang dokumento. Siya ang nobyo ni Angelina.
Biglang tumahimik ang buong silid. Ano? Pabulong na tanong ni Francisca. Ayon sa mga ulat, may relasyon sila, patuloy ni Rogelio. May asawa si Mendoza, ngunit halos 1 taon na silang nagkikita ni Angelina bago siya mamatay. Plano nilang tumakas at magsama. Nahilo si Francisca. Iiwan na niya ang asawa niya, sabi ni Rogelio. Ibebenta ang mga ari-arian. Magsisimula ng bagong buhay kasama si Angelina sa ibang estado. Umiling si Francisca, hindi makapaniwala. Pero tumestigo si Angelina laban sa akin. Sinabi niyang gusto kong patayin siya. Sinabi niyang may personal akong galit sa kanya. Nagsinungaling siya, mariing sabi ni Rogelio, tungkol sa lahat. Inabot niya ang huling dokumento at sa tingin ko alam ko kung bakit. Inilapag ni Rogelio ang papel sa mesa sa pagitan nila. Isang life insurance policy ito, sabi niya. May $2 milyong na polisiya si Ernesto Mendoza. Ang asawa niya ang pangunahing benepisyaryo, ngunit may pangalawang benepisyaryo. Nanginig ang mga kamay ni Francisca. Sino? Isang babaeng nagngangalang Fernanda Wilson. Nakunot ang noo ni Francisca. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan. Dahil hindi siya umiiral bago ang 2005, sabi ni Rogelio, isa iyong huwad na pagkakakilanlan. Tumingin siya ng diretso kay Francisca. Ang Social Security number na nakatali kay Fernanda Wilson ay inisyu kay Angelina Marie Soriano noong 1972. Umiikot ang mundo ni Francisca. Kumapit siya sa gilid ng mesa upang hindi bumagsak. Pinatay niya siya, pabulong ni Francisca. Pinatay ni Angelina si Ernesto Mendoza. Pagkatapos, ipinaratang niya sa akin ang krimen at kinuha niya ang $2 milyong na insurance. Mabigat na tumango si Rogelio. Iyan mismo ang ipinapahiwatig ng ebidensya. Oo, $2 milyong mula sa life insurance payout. Idagdag pa ron ng mahigit $400,000 na ninakaw ni Angelina mula sa ipon, ari-arian at mga pag-aari ni Francisca. At sino ang makapagsasabi kung gaano pa karami ang nakuha niya sa loob ng 16 na taon mula noon? Hindi lamang ipinagkanulo ni Angelina ang kanyang kapatid, nais agawa niya ang perpektong krimen. Literal siyang nakalusot sa pagpatay at nakapagtayo ng bagong buhay mula sa mga guhong iniwan niya. Habang unti-unting nauubos si Francisca sa likod ng mga rehas, nagbabayad ng parusa para sa krimeng hindi niya ginawa, si Angelina naman ay nasa labas, namumuhay ng marangya. Ngunit sa wakas, nagsisimula ng magbago ang lahat. Pumasok si Jocelyn De Luna, 29 na taong gulang, 3 taon pa lamang mula nang makatapos ng law school. Nagtatrabaho siya para sa Tennessee Innocence Project, isang non-profit na nakatuon sa pagpapalaya sa mga taong maling nahatulan. Nang ipadala ni Rogelio Santos ang case file ni Francisca kay Jocelyn, binasa niya ang buong kaso. Hindi 1 beses, hindi 2 beses, kundi 3 beses sa loob ng isang gabi. At 6:00 ng umaga kinabukasan, tinawagan niya si Rogelio. 4 na salita ang nagbago sa lahat. Naniniwala ako sa kanya, kasama ako. Bata pa si Jocelyn, ngunit isa siyang puwersa ng kalikasan. May taglay siyang apoy ng taong hindi lang nagmamalasakit sa hustisya, hinihingi niya ito. May galit siyang makatarungan, yaong uri ng galit na tumatangging tanggapin ang kawalang katarungan bilang normal na bahagi ng buhay. Wasak ang kasong ito, sabi niya sa kanilang unang pulong habang ikinakalat ang ebidensya at mga legal na dokumento sa conference table. Magulo ang investigasyon, alinman sa pabaya o sadyang tiwali. Nakahanap sila ng taong akma sa teorya nila at pagkatapos noon, tumigil na sila sa pagtatanong. Hindi nila sinuri ang relasyon ni Angelina kay Ernesto Mendoza. Hindi nila inimbestigahan ang mga huwad na dokumento. Hindi man lang nila beripikado kung totoo ang kwento ni Angelina tungkol sa mga utang sa sugal.
Lumapit si Francisca. Mapatutunayan mo bang inosente ako? Huminto sandali si Jocelyn. Pagkaraan ng 20 taon, mahirap patunayan ng kawalang sala. Nawawala ang ebidensya. Nakakalimot ang mga tao. May mga saksi ng pumanaw. Ngunit ang kaya kong gawin ay patunayan na ang hatol sa iyo ay nakabatay sa mga kasinungalingan, sa huwad na ebidensya at perjury. May papakita ko na si Angelina ang bumuo ng kasong ito laban sa iyo mula sa umpisa hanggang dulo. At pagkatapos, sabi ni Jocelyn, maghahain tayo ng petisyon para sa exoneration. Lilinisin natin ang pangalan mo at saka natin idemanda si Angelina, pandarayang pinansyal, pagnanakaw, sabwatan, lahat. Diretso siyang tumingin kay Francisca. Ang ginawa ng kapatid mo sa iyo ay hindi lang malupit. Isa itong krimen at sisiguraduhin kong mananagot siya sa bawat kaso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 dekada, may naramdaman si Francisca na matagal na niyang hindi pinangahasan. Pag-asa. Isinama ni Jocelyn ng isang private investigator na nagngangalang Eduardo Aquino, dating ahente ng FBI. Dalubhasa siya sa paghahanap ng mga taong ayaw matagpuan. Mataas ang bayad niya, ngunit pumayag ang organisasyon ni Jocelyn na sagutin ito sa ilalim ng kanilang pro bono program. Walang sinuman ang papayag na pera ang maging hadlang. Sinimulan ni Eduardo sa bank account sa Arizona na natuklasan ni Rogelio. Mula roon, sinundan niya ang masalimuot na web ng mga wire transfer, peking kumpanya at paulit-ulit na pagpapalit ng pangalan. Hindi lang matalino si Angelina, maingat at planado siya. Ilang taon niyang pinahusay ang sining ng paglalaho. Abala ang kapatid mo, sabi ni Eduardo, matapos ang 2 linggong paghuhukay. Gumamit siya ng hindi bababa sa 4 na pangalan mula noong 2006. Fernanda Wilson, Angelina Mitchell, Fernanda Wells, at kamakailan Fernanda Martinez. Maingat niyang inilatag ang mga natuklasan. Tuwing ilang taon, lumilipat siya, nagpapalit ng pangalan, itsura at kwento. Sa ngayon, nakatira siya sa Scottsdale, Arizona. Gated community, mataas ang antas ng pamumuhay, mga 6 na taon na siya roon. Pumikit si Francisca. Siyempre nakahanap na naman si Angelina ng panibagong tao. Isa na namang lalaking mamanipulahin. Isa na namang komportabling buhay na sisipsipan. May asawa na siya ngayon, dagdag ni Eduardo. Isang lalaking nagngangalang Richard Martinez. Retiradong Cirujano. Balo. Tinatayang net worth? Mga $8 milyong. May malamig na bigat na lumukob sa dibdib ni Francisca. Siyempre, nakahanap na naman siya ng isa pang biktima. Nasaan siya? Tanong ni Francisca. Scottsdale, kumpirma ni Eduardo. Pero may isa ka pang dapat malaman. Ano? Nag-atubili si Eduardo. May sakit siya. May sakit? Oo, sabi niya. Ayon sa ilang medical record na nakuha ng kontak ko, at huwag mo nang itanong kung paano na-diagnose si Fernanda Martinez ng stage 3 pancreatic cancer mga 8 buwan na ang nakalipas. Nasa gamutan siya pero hindi maganda ang prognosis. Nanahimik si Francisca. Pancreatic cancer, stage 3. May bahagi sa kanya na gustong makaramdam ng kasiyahan, parang makatang hustisya na parabang inaayos na ng universo ang balanse, ngunit higit sa lahat, pagod ang kanyang naramdaman. Gaano pa katagal? Tanong niya. 6 na buwan hanggang 1 taon, baka mas maiksi pa? Ibig sabihin, malapit nang mamatay si Angelina, ang babaeng kumuha ng lahat, ang kalayaan ni Francisca, ang kanyang tahanan, ang kanyang ipon, ang kanyang pangalan, maging ang mga huling taon ni Roberto, ay papalapit na sa katapusan ng kanyang buhay. At gayunman hindi pa tapos si Francisca, mayroon pa rin siyang mga tanong, malalalim na tanong, yaong si Angelina lamang ang makasasagot. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Bakit niya ipinagkanulo ang sarili niyang kapatid?
Bakit niya winasak ang nag-iisang taong palaging tumayo sa kanyang tabi? Tiyak na may dahilan, isang paliwanag, isang bagay na may saysay, isang bagay na hindi pa nakikita ni Francisca. Tumingin siya sa paligid, kay Jocelyn, kay Eduardo, kay Rogelio at Mariana Santos, na tumindig sa tabi niya sa lahat ng ito, sa bawat pagpupulong, sa bawat pagtuklas. Kailangan ko siyang makita, mahinahong sabi ni Francisca. Kailangan kong makausap si Angelina, harap-harapan. Dumilim ang ekspresyon ni Jocelyn. Francisca, hindi ko iyan magandang ideya. Kapag nalaman niyang iniimbestigahan natin siya, maaari niyang sirain ang ebidensya, maaari siyang tumakas. Naghihingalo na siya, sagot ni Francisca, matatag ang tinig. Hindi na siya pupunta kahit saan. Nanatiling tahimik ang silid. Hindi ako nabuhay sa loob ng 20 taon sa bilangguan para lang makuha ang mga sagot sa korte, patuloy niya. Kailangan kong marinig ito mula sa kanya. Kailangan kong tumingin sa kanyang mga mata at tanungin siya kung bakit. Mukhang handa nang tumutol si Jocelyn. Bumuka ang kanyang bibig. Malinaw na may mga argumento nang nabubuo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahang inilagay ni Mariana ang kanyang kamay sa braso nito. Hayaan mo siyang gawin ito, mahinang sabi ni Mariana. Karapatan niya iyon, pinaghirapan niya iyon. Nanahimik si Jocelyn sa kadahan-dahang napabuntong hininga. Matagal niyang tinitigan si Francisca, hindi na lamang bilang isang kliyente, kundi bilang isang babaeng nakaligtas sa hindi maisip na bangungot. Sige, sabi niya sa wakas, pupunta tayo sa Arizona, pero gagawin natin ito sa paraan ko. Lahat ay idodokumento, bawat salita ay ire-record, at sa sandaling magkamali siya, kung umamin siya sa kahit ano, gagamitin natin iyon para pabagsakin siya. Tahimik na tumango si Francisca. Panahon ng harapin ang babaeng nagnakaw ng kanyang pagkakakilanlan, ng kanyang kinabukasan, at ng mga taong hindi na niya kailanman mababawi. Tumagal ng 3 oras at 47 minuto ang biyahe mula Nashville patungong Phoenix. Ginugol ni Francisca ang halos buong oras na iyon sa pagtitig sa labas ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang mundong dumaraan sa ibaba. Nakita niyang unti-unting naglaho ang luntiang burol ng Tennessee, napalitan ng malalawak na kapatagan ng Texas, hanggang sa ang mapulang lupa ng New Mexico ay mapalitan ng tuyo at walang katapusang disyerto ng Arizona. Hindi pa siya kailanman nakasakay ng eroplano. Wala namang dahilan noon. Ang buong buhay niya ay nakaugat sa isang maliit na piraso ng lupa, Grover's Mill. Ang lugar kung saan siya ipinanganak, nagturo ng Ingles sa high school, pinakasalan si Roberto. At sa huli, ang lugar na pinagkunan sa kanya ng nakapusasang mga kamay. Ngayon, tinatahak niya ang buong bansa, hindi para magbakasyon, hindi para sa trabaho, kundi upang harapin ang kapatid na kumuha ng lahat sa kanya. Nakaupo si Jocelyn sa tabi niya, abala sa mga dokumento sa kanyang laptop. Ginugol nila ang nakaraang linggo sa paghahanda, sinusuri ang ebidensya, binabalangkas ang mga tanong, pinag-iisipan ang bawat posibleng reaksyon. Gusto sanang isama ni Jocelyn si Eduardo, ang kanilang private investigator, bilang backup. Ngunit tumanggi si Francisca. Sa pagitan namin ito ni Angelina, sabi niya, ayokong maramdaman niyang sinasalakay siya. Gusto kong magsalita siya ng malaya. Tutol si Jocelyn noong una, delikado raw iyon. Ngunit sa huli, naunawaan niya, hindi na ito usapin ng legal na estratehiya. Ito ay personal. Ito ay dugo, at kung may natitira pang kahulugan ang salitang pamilya, dito iyon susubukin. Lumapag sila sa Phoenix ng 2:15 ng hapon. Agad sinalubong si Francisca ng init paglabas pa lamang ng eroplano. Hindi ito tulad ng init sa Tennessee, hindi mahalumigmig. Ito ay tuyo at matalim, parang pagbukas ng pintuan ng oven at paglakad diretso sa init. Maging ang hangin ay may ibang amoy, tuyong lupa, alikabok.
isang bahagyang samyo ng metal at kemikal. Umarkila sila ng sasakyan at nagmaneho patungong Scottsdale. Hindi alam ni Francisca kung ano ang inaasahan niya, marahil mga tumbleweed at basag na bangketa, ngunit ikinagulat niya ang lungsod. Mga makintab at modernong gusaling salamin at bakal. Perpektong mga damuhan na napapalibutan ng mga punong palma na tila hindi bagay sa disyerto. Isang kagandahang maingat na inaalagaan, halos artipisyal. Hindi amoy alikabok ang lugar, amoy pera ito. Ang komunidad ni Angelina ay tinatawag na Desert Crown Estates, isang pribado at gated na subdivision na may armadong seguridad at malalapad. Paikot-ikot na kalsadang may linya ng mga bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Isang lugar kung saan ang luho ay hindi lamang pamumuhay. Isa itong pahayag. Binaba ni Jocelyn ang bintana sa gate. Pupunta po kami kay Fernanda Martinez, sabi niya sa gwardiya, inaasahan niya kami. Na siyempre ay isang kasinungalingan. Walang kaalam-alam si Angelina na darating sila. Nagkunwari si Jocelyn bilang kinatawan ng isang katang-isip na charity, isang organisasyong sinabi niyang minsang sinuportahan ni Angelina at ginamit ang palabas na iyon upang makuha ang address, gate code at kumpirmasyon na nasa bahay si Angelina. Kumunot ang noo ng gwardiya, sinuri ang kanyang clipboard, saka tumawag sandali. Napigil ang hininga ni Francisca, inihahanda ang sarili sa pagtanggi. Ngunit sa wakas, kumaway ang gwardiya. Sige, tuloy! Umusad ang gate, pumasok sila. Ang bahay ni Angelina ay nasa dulo ng isang cul-de-sac. Isang malawak na isang palapag na mansyon na may puting stuko na dingding at pulang bubong na til. May malaking paikot na driveway na pumapalibot sa isang perpektong ginupit na damuhan. Sa gitna ng lahat ay isang fountain, tunay na tubig, tumadaloy sa puso ng disyerto. Parang hinango sa isang magasin, isang lugar na hinding-hindi maiisip tirhan ng sino mang ipinanganak sa Grover's Mill, lalo na't bilhin. Ipinarada ni Jocelyn ang sasakyan at humarap kay Francisca. Handa ka na ba? Tiningnan ni Francisca ang bahay, ang buhay na itinayo ng kanyang kapatid sa mga kasinungalingan, sa pagnanakaw, sa mga guho ng lahat ng winasak niya. Hindi, tapat na sagot ni Francisca, pero papasok pa rin ako. Magkasama silang lumakad patungo sa pinto. Pinindot ni Jocelyn ang doorbell. Sandaling walang nangyari. Pagkatapos may narinig silang mga yapak, mabagal, hindi pantay. Tunog ng isang taong may sakit. Bumukas ang pinto at naroon siya, si Angelina. 20 taong mas matanda. Mas payat, maputla at bakas ang pagkapagod sa mukha. May sutlang panyo na nakatali sa kanyang ulo. Kinuha ng chemotherapy ang kanyang buhok. Pagod ang kanyang mga mata at wala na ang sigla ng kanyang balat. Ngunit ang kanyang mga mata, makikilala iyon ni Francisca saan man. Mapusyaw na asul katulad ng sa kanilang ina. Matalim pa rin, mapagmasid, malamig. Sa loob ng isang saglit nakatitig lamang si Angelina, tila hinahabol ng isipan ang nangyayari. Pagkatapos kumislap ang pagkilala at ngumiti siya. Francisca, paus niyang sabi, manipis at gasgas ang tinig. Iniisip ko na kung kailan mo ako hahanapin. Sa loob, eksakto sa inaasahan ni Francisca ang bahay ni Angelina. Mahal, malinis na malinis, walang pagmamahal. Lahat ay nasa kulay puti, krema at abo, makikinis na ibabaw. Maingat na dekorasyon, walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Mukha itong showroom, hindi isang tahanan. Walang litrato ng pamilya sa mga dingding, walang init, walang bakas ng tunay na buhay. Tanging ang maingat na binuong imahe ng isang taong gustong hangaan ngunit ayaw makilala. Pinangunahan sila ni Angelina papasok sa isang maliwanag na sitting room kung saan ang matataas na bintana ay mula sahig hanggang kisame, bumabalangkas sa hubad ngunit marikit na tanawin ng disyerto sa labas.
Mabigat ang katahimikan sa silid, tanging ang tunog ng kanyang hindi pantay na mga hakbang ang pumupuno rito habang siya'y naglalakad ng may hirap. Isang kamay ang marahang nakadikit sa kanyang tiyan na parabang iyon ang humahawak sa kanyang katawan upang hindi bumigay. "Pakiupo kayo," mahinang sabi niya. Itinuro ang isang puting leather na sofa. "May maibibigay ba ako? Tubig? Tsaa?" Hindi gumalaw si Francisca, hindi niya kaya. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Nakatitig ang kanyang mga mata sa babaeng nasa harap niya. Ang kapatid na hindi niya nakita sa loob ng 20 taon. "Hindi kami narito para sa tsa," sabi niya, mababa at malamig ang tinig. Umupo si Angelina sa isang armchair na pangiwi habang inaayos ang sarili sa mga unan. "Hindi," mahinahon niyang sagot. "Mukhang hindi nga." Lumipat ang kanyang tingin kay Jocelyn. "At sino siya? Abogada mo?" "Ako si Jocelyn De Luna." Kalmadong sagot nito. "Mula sa Tennessee Innocence Project." Bahagyang itinaas ni Angelina ang kanyang mga kilay at tumango, parang isang taong nakumpleto ang huling piraso ng isang mahabang palaisipan. Kaya pala," sabi niya, "nalaman mo na rin, matagal ka ring nakaabot." May naputol sa loob ni Francisca. "Matagal?" Biglang tumaas ang kanyang tinig. 20 taon akong nabulok sa kulungan, Angelina. 20 taon. Ipinabitay mo sa akin ang kasong pagpatay. Ibinenta mo ang bahay ko. Nilimas mo ang ipon ko. Winakasan mo ang buhay ko at iyan lang ang masasabi mo. Ngunit hindi man lang kumurap si Angelina, walang pagsisisi, walang guilt. Kung mayroon man, mukha siyang pagod at bahagyang naaaliw. "Ano bang gusto mong sabihin ko, Francisca?" Malamig niyang sagot. "Na nagsisisi ako, na pinagsisisihan ko ang lahat?" Nagkibit-balikat siya, banayad, walang pakialam. Parang wala talagang halaga ang lahat ng iyon. "Hindi," diretso niyang tiningnan si Francisca. "Ginawa ko ang kailangan kong gawin. Ikaw ay collateral damage lang." Sumikip ang dibdib ni Francisca. Nanginig ang kanyang mga kamay. "Collateral damage?" Ulit niya. 20 taon ng buhay ko, nag-iisang namatay si Roberto, ang bahay ko, nawala, ang pangalan ko, binura, at collateral damage lang yun sa iyo." Nabasag ang kanyang tinig. "Bakit?" Pabulong niyang tanong. "Bakit mo ito ginawa sa akin? Ano bang ginawa ko para maranasan ito?" Sa unang pagkakataon huminto si Angelina. Bahagya niyang ikiniling ang ulo at may kumislap sa likod ng kanyang mga mata. Hindi pagsisisi, hindi kailanman iyon, kundi marahil alaala o mas madilim pa. Pagkatapos, tumawa siya. Isang tuyo at basag na tawa na agad na uwi sa magaspang na ubo. "Ano raw ang ginawa mo sa akin?" Ulit niya. "Ay, Francisca, hindi mo pa rin talaga alam ano." Umiling siya, hindi makapaniwala. "Matapos ang lahat ng taong ito, hindi mo pa rin naiintindihan." "Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin," sabi ni Francisca. Mas matatag na ngayon ang tinig. "Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Kailangan kong maintindihan." Ibinaling ni Angelina ang kanyang ulo sa bintana, tinitigan ng tuyot na lawak ng buhangin at bato. Kumilos ang hangin sa mga halaman ng disyerto sa labas. Humaba ang katahimikan. "Gusto mong malaman kung bakit?" Marahan niyang tanong. "Sige, sasabihin ko, pero hindi mo magugustuhan." "Hindi ako narito para sa aliw," sagot ni Francisca. "Narito ako para sa katotohanan." Muling sumilay ang pamilyar na ngiti sa mukha ni Angelina. Ngunit ngayon, nakita na ito ni Francisca ng malinaw sa unang pagkakataon. Hindi init o alindog, kundi kalkulasyon. Isa itong maskara na hindi niya kailanman nakilalang ganoon. "Gusto mo ang katotohanan?" sabi ni Angelina. "Sige, magsimula tayo sa umpisa." Sinimulan niya ang isang alaala, ang kanilang pagkabata sa Grover's Mill, ang bahay na kanilang kinalakihan, ang buhay na pinagsaluhan nila sa iisang bubong.
Ikaw ang paborito ni Mama, sabi ni Angelina. Alam mo ba yon? Siyempre alam mo. Alam yon ng lahat. Angelina, huwag mo akong putulin, singhal niya. Ikaw ang humingi ng katotohanan, kaya heto na. Umupo si Francisca, tahimik. Sinasambakan niya, patuloy ni Angelina. Ikaw ang ginintuang anak, ang perpekto. Si Francisca na responsable, si Francisca na sumusunod sa lahat ng patakaran. Puro mataas na marka, walang palya sa pagpasok. Hindi kailanman nagkamali. Hindi naman minahal ka niya, putol ni Angelina. Ngayon ay matalim na ang tinig. Mapait. Minahal ka niya sa paraang dapat magmahal ang isang ina sa kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi niya ako minahal. Hindi talaga. Tiniis lang niya ako. Pinahiya ko siya. Binigo ko siya. At nang mamatay siya, siniguro niyang alam ng lahat kung alin sa amin ang mahalaga. Ano ang sinasabi mo? Ang mana, Francisca, huwag kang magkunwaring nakalimot ka. Hindi ko nakalimutan. Ikaw ang nakakuha ng life insurance. Ako ang bahay. Iyon ang gusto ni Mama, sabi ni Angelina, tumutulo sa lason ng tinig. Iyan ang palagi mong sinasabi. Napakurap si Francisca, biglang nag-alinlangan. Yumuko si Angelina pasulong, naninikip ang mga mata. Alam mo ba kung magkano ang life insurance na iyon? Tanong niya. Nag-atubili si Francisca. Akala ko, mga 40,000, 50. Muling tumawa si Angelina at sa pagkakataong ito, purong kamandag iyon. 23,000 dolyar, sabi niya. Iyon lang ang nakuha ko, 23,000. At ikaw, nakuha mo ang bahay. Isang bahay na nagkakahalaga ng 200,000 dolyar. Dagdag pa ang 3 ektaryang lupa. Dagdag pa ang lahat ng laman nito. Nagsimula siyang magbilang sa kanyang mga daliri. Ang porselana ni Mama, ang alahas ni Lola, ang mga kasangkapan ni Papa, lahat. May malamig na gumapang sa sikmura ni Francisca. Hindi niya kailanman tiningnan ang mga bagay sa ganong paraan. Hindi niya kailanman pinagsama-sama ang mga numero. Hindi niya kailanman ikinumpara kung ano ang natanggap ng bawat isa sa kanila. Hindi ko alam, mahinang sabi niya. Talagang hindi ko napagtanto. Siyempre hindi, agad na sagot ni Angelina. Hindi mo kailanman kinailangang isipin iyon. Ikaw ang paborito, madali ang lahat para sa iyo. Bumubukas ang mga pinto, umaayon ang mga bagay, mapait siyang humalakhak. At ako, naiwan ako sa mga tira-tira. Hindi iyon makatarungan, tahimik na sabi ni Francisca. Hindi ko hiningi ang bahay, hindi ko hiningi ang alinman doon. Pero tinanggap mo, balik ni Angelina. Tinanggap mo nang walang tanong. Ni minsan, hindi ka huminto upang isipin kung tama ba iyon. Kung marahil ang kapatid mo ay karapat-dapat sa higit pa sa 23,000 dolyar at isang magalang na ngiti. Nawalan ng masabi si Francisca. Nakatayo siyang parang estatwa, pinapanood kung paanong ang mga dekada ng poot ay pinilipit ang mukha ni Angelina hanggang sa halos hindi na niya ito makilala. Buong buhay ko, sinubukan kong may marating, patuloy ni Angelina. 2 beses akong nag-asawa, parehong bumagsak. Nagtrabaho ako sa mga trabahong walang patutunguhan. Tumira ako sa mga apartment, sa mga trailer, kung saan ko lang kaya. Nabasag ang kanyang tinig sa galit. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, pinapanood kitang namumuhay sa magandang bahay na iyon kasama ang perpektong asawa mo, habang ako'y halos makaraos. Tutulungan sana kita, mahinang sabi ni Francisca. Kung humingi ka lang, ayokong tulong mo, singhal ni Angelina. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tinig, malamig, kontrolado. Ayokong kawanggawa mo. Gusto ko ang dapat sana'y akin mula pa sa simula. Nilunok ni Francisca ang laway. Kaya ipinakulong mo ako sa kasong pagpatay? Iyon ang sagot mo? Nanahimik si Angelina sandali. Nang magsalita siyang muli, halos kalmado na ang tono, mapagnilay. Si Ernesto ang daan ko palabas, sabi niya. Mayaman siya, makapangyarihan, handa niyang iwan ang asawa niya para sa akin.
May mga plano kami, Francisca. Totoong mga plano. Bahagya siyang ngumiti, tila may inaalalang kaaya-aya. Hihiwalayan niya ang asawa niya, ibebenta ang lahat, at magsisimula kaming muli sa ibang lugar. Pero may nagkamali, maingat na singit ni Jocelyn. Unang pagkakataon niyang nagsalita mula nang magsimula ang usapan. Tiningnan siya ni Angelina, saka ibinalik ang tingin kay Francisca. Nalaman ng asawa niya, sabi ni Angelina. Pinagbantaan niya siyang wawasakin sa divorce. Kukunin ang lahat. Natakot si Ernesto. Sinabi niyang hindi na niya kaya. Masyado raw delikado. Nanigas ang kanyang panga. Iiwanan niya ako katulad ng lahat ng iba. Kaya pinatay mo siya, sabi ni Francisca. Hungkag ang tinig. Ginawa ko ang kailangan kong gawin. Patag na sagot ni Angelina na parabang isang simpleng katotohanan lamang iyon. Meron siyang $2 milyong na life insurance. At alam ko ang tungkol sa secondary beneficiary clause. Sa katunayan, tinulungan ko pa siyang ayusin iyon. Nahilo si Francisca. Ang kailangan ko lang ay siguraduhing hindi makokolekta ng asawa niya ang pera, patuloy ni Angelina. Sa pamamagitan ng pagbintang sa kanya sa pagpatay, iyon ang orihinal na plano. Pero may alibi siya, sabi ni Jocelyn. Isang charity gala, daang-daang saksi. Nagkibit balikat si Angelina. Kaya kailangan ko ng bagong scapegoat. Sumikip ang dibdib ni Francisca. Isang taong walang alibi, isang taong paniniwalaan ng pulis na kayang gumawa ng ganoon. Tinitigan niya si Francisca ng diretsyo. Ikaw, parang nawalan ng hangin ang mga baga ni Francisca. Alam kong tatakbo ka agad kapag dumating akong umiiyak, sabi ni Angelina. Palagi mong ginagawa iyon at alam kong gagawin mo ang kahit ano para protektahan ako. Bahagya siyang sumandal, kaya ibinigay ko sa iyo ang flash drive. Ibinigay ko sa iyo ang ebidensya. At pagkatapos, itinuro ko sa pulis kung saan eksaktong hahanapin. Nanginig ang mga kamay ni Francisca. Ang sulat kamay sa mga dokumento, patuloy ni Angelina. Peke, ilang buwan kong pinag-aralan ang sulat mo. Nagpadala ka sa akin ng birthday cards, Christmas cards, mga liham nung nagdiborsyo ako. Marami akong halimbawa. At ang pera? Pabulong na tanong ni Francisca. May power of attorney ako, kalmadong sagot ni Angelina. Pinirmahan mo yon taon na ang nakalipas. Naalala mo? Noong unang atake sa puso ni Roberto, gusto mong may makaka-access sa mga account mo kung may mangyari. Bahagya siyang ngumiti. Pinadali mo ang lahat, Francisca. Pinagkatiwalaan mo ako. At ginamit ko ang bawat patak ng tiwalang yon laban sa iyo. Naduwal si Francisca. 20 taon, pabulong niya. Hinayaan mo akong mabulok sa kulungan sa loob ng 20 taon. Sinabi mo sa lahat na patay na ako. Ibinenta mo ang bahay ko. Ninakaw mo ang pera ko. Nabasag ang kanyang tinig. At para saan? Dahil iniwan sa akin ni Mama ang bahay at hindi sa iyo? Hindi lang iyon tungkol sa bahay. Biglang singal ni Angelina, depensibo. Lahat iyon. Yumuko siya pasulong. Naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Buong buhay ko, ako ang pangalawa, ang kabiguan, ang taong walang naniwala. Itinuro niya si Francisca, at ikaw, nasa iyo ang lahat, ang bahay, ang asawa, ang karera. Nanginig ang kanyang tinig, hindi sa pagsisisi, kundi sa galit. At hindi ko na iyon kinaya pa. Ang respeto, patuloy ni Angelina, mayroon ka rin yan. Nasa iyo rin iyon. Nasa iyo ang lahat ng pinangarap ko at ni hindi mo man lang napansin. Kaya kinuha mo, mahinahong sabi ni Francisca. Kinuha ko ang dapat ay akin. Walang pag-aalinlangang sagot ni Angelina. Nakatitig si Francisca sa kanya, sa kanyang kapatid, sa babaeng ginugol niya ang buong buhay niya sa pagprotekta, pagtatanggol, pagmamahal at pagsasakripisyo. At sa sandaling iyon na may masakit na linaw, naunawaan niya ang isang bagay na hindi niya kailanman hinayaang makita noon. Hindi niya kailanman tunay na nakilala si Angelina. Ang kapatid na minahal niya ay hindi talaga umiral.
Isa lamang siyang papel, isang palabas, isang maingat na binuong ilusyon, isang kasinungalingang ikinuwento ni Angelina sa loob ng 50 taon. Isa kang halimaw, marahang sabi ni Francisca. Winakasan mo ang buhay ko dahil sa inggit. Iyon lang ang lahat ng ito. Tawagin mo kung ano ang gusto mo, kalmadong sagot ni Angelina. Nakuha ko ang nararapat sa akin. Uminit ang dibdib ni Francisca, nakakuha ka ng 2 milyong dolyar mula sa insurance. Ninakaw mo ang mahigit 400,000 dolyar mula sa akin at pagkatapos nag-asawa ka ng isang lalaking naghihingalo na may 8 milyong dolyar na halaga. Tumaas ang kanyang tinig kahit pilit niya itong pinapakalma. Gaano karami ang sapat, Angelina? Ilang beses ka pang magnanakaw bago mo maramdaman na sapat na. Hindi agad sumagot si Angelina. Pinagmasdan lamang niya si Francisca gamit ang malamig niyang mapusyaw na asul na mga mata. Mamamatay na ako, sabi niya sa wakas. Pancreatic cancer, 6 na buwan. Baka mas maiksi pa. Bahagya siyang sumandal. Kaya kung may binabalak kang paghihiganti, bilisan mo na. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, sabi ni Francisca. Nagulat si Angelina. Kung ganon, ano ang gusto mo? Matagal na nanahimik si Francisca. Tiningnan niya ang paligid, ang malinis na mga kasangkapan, ang maingat na sining, ang kayamanang bumabalot sa kanila, ang mga bakas ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan, manipulasyon, pagnanakaw at pagpatay. Gusto kong umamin ka, mahinang sabi ni Francisca. Gusto kong sabihin mo ang totoo. Gusto kong malaman ng mundo ang ginawa mo sa akin, kay Ernesto Mendoza, at sa lahat ng ginamit at itinapon mo. Tumawa si Angelina. At bakit ko gagawin yon? Dahil mamamatay ka na, sagot ni Francisca. Sa loob ng 6 na buwan, wala na ang lahat ng ito. Itinuro niya ang silid. Wala nang saysay. Hindi mo ito madadala. Tiningnan niya ang kapatid ng diretsyo. Pero maaari kang umalis sa mundong ito na nagsabi ng katotohanan. Maaari mong gawin ang tama sa wakas. Ang tama, ulit ni Angelina, tila nilalasahan ng isang mapait na salita. Francisca, ni minsan ay hindi ako gumawa ng tama sa buong buhay ko. Medyo huli na para magsimula ngayon. Hindi kailanman huli, sabi ni Francisca. Para sa iyo siguro, mapanlibak na sabi ni Angelina. Ikaw naman talaga ang mabuti, ang mapagpatawad. Tumutulo sa paghamak ang kanyang tinig, pero hindi ako katulad mo, hindi kailanman, at hindi ko gugugugulin ang mga huling buwan ko sa mga korte, hinuhusgahan ng mga taong hindi ako kilala, hindi nakakaunawa sa pinagdaanan ko. Ang pinagdaanan mo? Gulat na sabi ni Francisca. Angelina, pumatay ka ng tao, ipinagbintang mo ang sarili mong kapatid, ninakaw mo ang lahat ng mayroon ako. Nanginig ang kanyang tinig. At ikaw ang biktima? Nakaligtas ako, malamig na sagot ni Angelina. Yun ang ginawa ko, nabuhay ako at hindi ako hihingi ng tawad para doon. Pumuno ng katahimikan ng silid, nakatayo si Francisca at naramdaman niyang may tuluyang nabasag sa loob niya. Sa loob ng 20 taon, kumapit siya sa pag-asa. Pag-asang may paliwanag, pag-asang may dahilan, pag-asang sa ilalim ng lahat ng kasinungalingan, naroon pa rin ang kapatid na minahal niya. Namatay ang pag-asang iyon sa silid na iyon, wala nang natira, wala kundi isang naghihingalong babae na walang anumang pagsisisi sa mga buhay na winasak niya. Marahang humarap si Francisca kay Jocelyn. I-record mo ito, tahimik niyang sabi. Lahat gusto kong malaman ng mundo. Tumango si Jocelyn. Buong usapan ay nakarecord na sa kanyang telepono. Pumayag si Angelina kanina sa paniniwalang hindi siya maaabot ng batas. Nagkamali siya. Angelina Marie Soriano, formal na sabi ni Jocelyn. Kilala rin bilang Fernanda Wilson, Fernanda Mitchell, Fernanda Wells at Fernanda Martinez. Ang usapang ito ay naitala at isusumite sa Tennessee Bureau of Investigation, sa Arizona Attorney General's Office at sa mga federal na autoridad.
Huminto siya sandali. Ikaw ay umamin sa first-degree murder, pandaraya, perjury at sabwatan. Iminumungkahi kong ang nalalabi mong panahon ay gugulin mo sa pakikipag-usap sa isang abogado. Sa unang pagkakataon, nabiyak ang ekspresyon ni Angelina at nakita iyon ni Francisca ng malinaw takot. Hindi ninyo mapapatunayan ang alinman dito. Mabilis na sabi ni Angelina. Salita ko laban sa salita ninyo. Hindi, kalmadong sagot ni Jocelyn. Mga salita mo ito, nakarecord, katanggap-tanggap sa korte. Pinayagan niya ang sarili ng isang malamig na ngiti. Kakaamin mo lang sa lahat at sisiguraduhin kong maririnig ito ng lahat. Namutla ang mukha ni Angelina, bumuka ang kanyang bibig, handa nang makipagtalo, magbanta, makipagtawaran. At sa kaniya na pagtanto, tapos na. Papunta na si Francisca sa pintuan sa harap. Paalam, Angelina, sabi niya hindi na lumingon. Sana ang natitirang oras mo ay sulit sa lahat ng ipinagpalit mo para rito. Lumabas siya at hindi na siya lumingon pa. Tahimik silang nagmaneho. Dumaan ang disyerto ng Arizona sa kanilang tabi, mga alon ng sunog na buhangin at malalayong bundok. 20 buong minuto ang lumipas bago tuluyang binasag ni Jocelyn ang katahimikan. Ayos ka lang. Nakatitig si Francisca sa bintana, pinagmamasdan ang walang katapusang kayumangging abot tanaw na nagiging isang malabong linya. Hindi, sagot niya matapos ang sandali, pero magiging maayos din ako. Nag-atubili si Jocelyn sa kamaingat na nagsalita. Yung sinabi niya kanina, tungkol sa nanay mo, sa mana, alam mo namang hindi mo kasalanan yun, di ba? Wala kang ginawang mali. Alam ko, mahinang tugon ni Francisca, pero hindi siya nagkamali sa lahat. Napalingon si Jocelyn, nagtataka. Hindi ko kailanman pinag-isipan, patuloy ni Francisca. Ni minsan, hindi ko inisip kung ano ang pakiramdam na maging siya, na panoorin akong makuha ang lahat habang siya ay halos wala. Masyado akong abala sa pasasalamat para mapansin kung patas ba talaga ang lahat. Hindi pa rin ito pinapawalang salang ginawa niya, sabi ni Jocelyn. Hindi, sang-ayon ni Francisca. Pero ipinapaliwanag nito. Humarap siya kay Jocelyn. At sa tingin ko, kailangan ko iyon. Kailangan kong maunawaan kung bakit. Pinagmasdan siya ni Jocelyn sandali. At ngayon, na alam mo na? Matagal na hindi nagsalita si Francisca. Pagkatapos, sa wakas, ngayon, pinakakawalan ko na. Muli siyang tumingin sa disyerto. 20 taon akong nabilanggo dahil minahal ko ang kapatid ko ng higit kaysa sa sarili ko. Hindi ko gugugugulin ang natitirang buhay ko sa pagkapuot sa kanya. Sapat na ang kinuha niya sa akin. Inabot ni Jocelyn ang kanyang kamay at marahang pinisil. Mas mabuti kang tao kaysa sa akin, mahinang sabi niya. Gugustuhin kong magdusa siya. Nagdurusa na siya, sagot ni Francisca. Naghihinggalo, mag-isa, sa isang magandang bahay na puno ng mga bagay na hindi kayang magmahal pabalik. Huminto siya sandali. Sapat na yung parusa. Muling bumalik ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos ay idinagdag ni Francisca, bukod pa roon, mayroon ako na hinding-hindi niya magkakaroon. Napalingon si Jocelyn. Ano iyon? Ngumiti si Francisca, isang munting ngiti, pagod ngunit totoo. Mga taong nagmamalasakit sa akin, tunay na mga tao, hindi mga biktima, hindi mga target, hindi mga tuntungan para sa estado o pera. Huminga siya ng malalim. Ang mga Santos, ikaw, si Eduardo. Lumambot ang kanyang tinig. Lumabas ako ng bilangguan na wala kahit ano at kahit papaano nauwi ako sa mas marami kaysa sa magkakaroon si Angelina kailanman. Dahan-dahang tumango si Jocelyn. Mapapawalang bisa natin ang hatol sa iyo, sabi niya. Ang pag-amin niya, ang lahat ng ebidensya, mangyayari ito, Francisca. Mapapawalang sala ka, alam ko. At mababawi natin ang mas marami sa pera mo hanggat maaari. Naka-freeze na ang mga ari-arian niya. Kinokontak na ang asawa niya.
Kapag nalaman niya kung sino talaga si Angelina, malamang ay magsampa siya ng diborsyo. Maraming pera ang masasangkot dito. Hindi ako interesado sa pera. Alam ko, pero karapat-dapat ka rito. Tumango si Francisca at sa unang pagkakataon talagang naniwala siya. Karapat-dapat siya matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, matapos ang lahat ng kinuha sa kanya. Karapat-dapat siya sa isang bagay, isang mabuting bagay. Ngunit higit pa sa pera, higit pa sa paglilinis ng kanyang pangalan, karapat-dapat siya sa kapayapaan. Iba ang pakiramdam ng biyahe pabalik sa Tennessee kaysa noong papunta siya sa Arizona. Muli, umupo si Francisca sa tabi ng bintana. Pinagmasdan niya ang mga kulay ng bansa habang nagbabago sa ibaba. Ang disyerto ay naging kapatagan, ang kapatagan ay naging mababang burol, at ang mga burol ay naging luntiang kagubatan ng tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang pangamba sa naghihintay sa dulo ng biyahe. Alam na niya kung ano ang naroon, mga sagot, pagtatapos, at simula ng isang bago. Sa tabi niya, buong biyahe ay abala si Jocelyn sa kanyang laptop. Mabilis mag-type, nakatuon, determinado. Sinusulat na niya ang petisyon para sa exoneration. Binabalangkas na ang kasong sibil laban kay Angelina. Itinatayo na ang legal na pundasyon na sa wakas, matapos ang napakaraming taon, ay magbabalik ng buhay ni Francisca. O kahit man lang kung ano ang natitira rito. Matibay ang recording, sabi ni Jocelyn, hindi inaalis ang tingin sa screen. Malinaw ang pag-amin niya, walang pamimilit, walang kalabuan. Kasama ng paper trail ni Rogelio at ang investigasyon ni Eduardo, nasa atin na ang lahat ng kailangan para muling buksan ang kaso mo. Gaano katagal? Tanong ni Francisca. Huminto si Jocelyn. Karaniwan, inaabot ng mga tao ng ganito, pero ito, may nakarecord na pag-amin mula sa tunay na pumatay? Tumingin siya, matalim ang ekspresyon. Itutulak ko ang pinabilis na pagsusuri, 6 na buwan, baka mas maiksi pa. 6 na buwan, matapos ang 20 taon parang isang kisap mata lamang iyon. At si Angelina? Tanong ni Francisca. Dumilim ang tinig ni Jocelyn. Mas mahirap iyon, magsasampa ng kaso ang Arizona, pero sa totoo lang, maaaring hindi na siya umabot para humarap sa paglilitis. Kaya nakalusot siya? Marahang tanong ni Francisca. Mariing umiling si Jocelyn. Hindi, wala siyang nilusutan. Pampublikong record na ang pag-amin niya. Aabisuhan ng asawa niya. Naka-freeze ang mga ari-arian niya. Wala na siyang natira, sabi ni Jocelyn, at malalaman ng lahat kung sino talaga siya. Lahat ng itinayo niya, lahat ng ninakaw niya, ay guguho na, sabi ni Jocelyn, at babagsak ang lahat ng iyon sa kanya. Dahan-dahang tumango si Francisca. Hindi iyon ang uri ng hustisyang inisip niya sa loob ng 20 taon. Inisip niya si Angelina na nakaposas. Si Angelina na nakaupo sa loob ng isang courtroom. Si Angelina na sa wakas ay napipilitang harapin ang lahat ng ginawa niya. Maaring hindi na kailanman mangyari ang ganoong uri ng hustisya. Ngunit ito ay isang bagay at marahil naisip ni Francisca, baka sapat na ang isang bagay. Lumapag sila sa Nashville makalipas lamang ang paglubog ng araw. May guhit ng malalim na kahel at lila ang kalangitan habang ang huling liwanag ng araw ay lumulubog sa likod ng mga burol ng Tennessee. Naghihintay si Rogelio Santos sa arrival gate, bahagyang pabalik-balik ang lakad hanggang sa makita niyang papalapit sila. Nang makita niya si Francisca, agad napalitan ng ginhawa ang kanyang mukha. Lumapit siya at marahang niyakap si Francisca. "Kumusta?" Mahinang tanong niya. Halos mabaliw na si Mariana sa pag-aalala. Gusto sana niyang sumama pero mariing ipinagbawal ng doktor ang paglipad dahil malapit na ang due date niya. Naging panimula ni Francisca sa kahuminto. Naging ganon. Wala siyang mga salita para ilarawan ang nangyari sa Arizona. Wala talaga. Ang komprontasyon,
ang pag-amin, ang pagkamatay ng 20 taong pag-asang iningatan niya sa kanyang puso na parang isang marupok na lihim. Ngunit kahit paano, nakuha niya ang kailangan niya. Umamin siya, sabi ni Francisca, sa lahat at nai-record namin iyon. Pumikit si Rogelio, halatang tinamaan ng damdamin. Nang muli niyang imulat ang mga mata, may bakas ng kapayapaan sa kanyang tingin. Tapos na, pabulong niyang sabi, kung ganun, tapos na talaga. Hindi pa lubos, mahinahong sabi ni Jocelyn. May mga hakbang pa tayong dadaanan, pero ang pinakamahirap ay nasa likod na natin. Mapapawalang sala si Francisca. Isusugal ko ang karera ko riyan. Bumalik sila sa Grover's Mill sakay ng sasakyan ni Rogelio. Halos walang nagsalita sa buong biyahe. Nakatitig si Francisca sa bintana habang bumabalot ang gabi sa kanayunan ng Tennessee. Muli niyang nakilala ang mga paikot-ikot na kalsada, ang mga lumang kamalig, ang mga kupas na karatula, ang mga silweta ng mga kampanaryo na umaangat sa ibabaw ng mga puno. Ito ang tahanan. Palagi itong naging tahanan. At anuman ang kinuha ni Angelina, gaano man karami ang ninakaw niya, hindi niya iyon kayang agawin. Naghihintay si Mariana sa porch nang dumating sila. Malaki na ang kanyang tiyan ngayon. Maaring manganak siya anumang oras, ngunit iginiit niyang magpuyat at maghintay. Maingat siyang bumaba ng hagdan kasing bilis ng kaya ng kanyang katawan habang umaagos na ang luha sa kanyang mga pisngi. Bumalik ka na, sabi niya, niyakap si Francisca ng mahigpit kahit alanganin, nakasiksik sa pagitan nila ang kanyang baby bump. Salamat sa Diyos, halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ang nangyari. Bumalik na ako, mahinang sagot ni Francisca, at ayos lang ako, talaga. Sa loob, nagtipon-tipon sila sa mesa sa kusina, mesa ni Francisca, sa bahay na minsan ay kanya. Iba na ang wallpaper ngayon. Iba na rin ang mga kasangkapan, ang kulay ng mga dingding. Ngunit kahit paano, wala na yung saysay. Ikinuwento ni Francisca ang lahat. Ang usapan, ang galit at inggit, ang baluktot na mga paliwanag na kinapitan ni Angelina sa loob ng maraming taon, ang pag-amin, ang sandaling tuluyang nalaglag ang maskara. Nang matapos siya, umiiyak na ng hayagan si Mariana. Naninigas ang panga ni Rogelio, pigil ang tahimik na galit. Sinisikapan niya, sabi ni Mariana, mabigat sa galit ang tinig. Sinira niya ang buhay mo dahil sa inggit at nagawa pa niyang palabasing kasalanan mo iyon. Ganun siya, tahimik na sagot ni Francisca. Palagi na siyang ganun. Ayaw ko lang makita nun. Paano mo nga naman makikita? Sabi ni Mariana. Kapatid mo siya, mahal mo siya. Minahal ko kung sino ang akala kong siya, sabi ni Francisca. Marahan niyang iniling ang ulo. Pero sa tingin ko, hindi ko talaga siya nakilala. Hindi ang tunay na Angelina. Inabot ni Rogelio ang kamay ni Francisca sa ibabaw ng mesa. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ngayon, maghihintay tayo, sagot ni Jocelyn. Isusumite ko ang petisyon para sa exoneration unang-una sa Lunes. Nakipag-ugnayan na ako sa opisina ng Attorney General. Seryoso nila itong tinatrato, dagdag pa niya, at nagbukas na rin ng formal na investigasyon sa pagpatay ang mga autoridad sa Arizona batay sa nakarecord na pag-amin ni Angelina. Nagatubili si Mariana, ang kanyang kamay ay kusang napunta sa kanyang tiyan. Alam kong baka makasarili ang tunog nito, sabi niya, pero ang bahay, ano ang mangyayari sa amin? Tumingin si Francisca sa kanya, sa babaeng nagbukas ng kanyang puso at tahanan sa isang estranghero, na nagpakita ng higit pang kabutihan kaysa sa ipinakita ng sarili niyang kapatid kailanman. Walang mangyayari sa inyo, mariing sabi ni Francisca. Binili ninyo ang bahay ng may mabuting loob. 16 na taon na kayong nakatira rito. Dito ipinanganak ang mga anak ninyo. Hindi ko yun kukunin sa inyo. Pero sa iyo ito, mahinang sabi ni Mariana. Ngumiti si Francisca, isang tahimik, payapang ngiti.
Bahay ito ng lola ko, pagkatapos naging sa nanay ko, pagkatapos naging sa akin. At ngayon, tumingin siya sa paligid, sa refrigerator na puno ng mga guhit, sa mga litrato ng pamilya sa dingding, sa baby swing malapit sa bintana. Ngayon sa inyo na ito at ganoon ang dapat. Iyan ang gugustuhin ng lola ko, sabi ni Francisca. Muling napaiyak si Mariana. Francisca, hindi namin pwedeng basta... Pwede, marahan ngunit mariing putol ni Francisca. At gagawin ninyo. Kalmado ang kanyang tinig, matatag, puno ng kapayapaan. Hindi ko na kailangan ng bahay na ito, sabi niya. Hindi ko na kailangan ang mga alaala na nakakabit dito. Ang kailangan ko ay isang bagong simula. Hindi ako makapagtatayo ng bago kung nakakapit pa rin ako sa nakaraan. Tumingin si Mariana sa kanya habang tumutulo ang luha. Pero saan ka pupunta? Ngumiti si Francisca, isang tunay ng ngiti, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Hindi ang pagod at maingat ng ngiti ng isang taong nabubuhay lang para makaraos, kundi isang ngiting puno ng kalayaan. Hindi ko pa alam, sabi niya, at ayos lang iyon dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ako na ang pipili. Mas mabilis lumipas ang mga sumunod na buwan kaysa sa inaasahan ni Francisca. Noong Lunes ng umaga, isinumite ni Jocelyn ang petisyon para sa exoneration, gaya ng kanyang ipinangako. Pagsapit ng Miyerkules, naglunsad ng formal na pagsusuri ang tanggapan ng Tennessee Attorney General. Pagsapit ng Biyernes, nasa unang pahina na ito ng balita, babaeng pinalaya matapos ang 20 taon. Pag-amin ng kapatid sa huling sandali, nagbunyag ng masalimuot na pagbintang. Nasa lahat ng dako ang pangalan ni Francisca Soriano, gayon din ang kanyang mukha. Magkatabi ang 2 larawan, ang kupas na mugshot mula 2006 at isang bagong litrato, kuhang-kuha ni Mariana sa hardin sa harap ng bahay. Lumabas ito sa bawat news channel, bawat website, bawat pahayagan sa buong bansa. Walang tigil ang tawag ng mga reporter. Nagkampo sila sa labas ng bahay, kinausap ang mga kapitbahay. Nag-email, nag-text, nagmakaawa para sa mga panayam. Ginawa ni na Rogelio at Mariana ang lahat para protektahan si Francisca mula sa ingay. Ngunit sa ilan, pinili ni Francisca na magsalita para sa sarili niya. Umupo siya sa porch, ang porch na itinayo ng kanyang lola, at ikinuwento ang kanyang buhay. Kalmado, tapat, walang pait. Nang tanungin siya ng isang reporter mula sa The New York Times kung ano ang nararamdaman niya para sa kanyang kapatid, hindi nag-atubili si Francisca. Hindi na ako galit, sabi niya, malakas sa lakas ang galit. At 20 taon ko nang ibinigay kay Angelina ang buhay ko, hindi na ako magbibigay pa. Pinapatawad mo ba siya? Sandaling nanahimik si Francisca, nag-isip. Hindi ko alam kung kapatawaran ang tamang salita, dahan-dahan niyang sabi. Pero naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Kahit hindi ko yun mapangangatwiranan. Tumingin siya sa malayo, sa mga bukirin sa likod ng bakuran. Tinanggap ko na ang katotohanang ang kapatid na minahal ko ay hindi talaga umiral. Isa lamang siyang kwento na ikinuwento ni Angelina sa akin. Isang bersyon na nilikha niya para manipulahin ako. Iyon ang pinakamasakit. Ano ang pakiramdam? Tanong ng reporter, na mapagtantong minanipula ka ng taong lubos mong pinagkatiwalaan. Bahagyang ngumiti si Francisca, hindi mapait, tapat lang. Parang paggising mula sa isang napakahabang panaginip, sabi niya, parang ang buong pundasyon ng buhay mo ay usok lang pala. Huminto siya sandali, pero nakapagpapalaya rin ito dahil hindi ko napasan ang bigat ng pagmamahal sa isang taong hindi kailanman nagmahal pabalik.
Ang pagkakasala sa pag-iisip kung ano ang mali kong nagawa. Ang pag-asang balang araw, magpapaliwanag siya at mauunawaan ko rin. Tumingin siya pababa, saka bumalik ang tingin sa kamera. Nagpaliwanag siya at ngayon naiintindihan ko na. Isa pang sandali ng katahimikan at ngayon pinakakawalan ko na. Dumating ang exoneration noong Abril. 4 na buwan lamang matapos, bumalik si Francisca sa Tennessee. Matapang na ipinaglaban ni Jocelyn ang pinabilis na pagsusuri at tinupad yon ng tanggapan ng Attorney General. Sa pag-amin ni Angelina sa mga dokumentong nagpapatunay ng pandaraya at pamemeke at sa investigasyong isinagawa ni Eduardo, hindi na maitatanggi ang katotohanan. Inosente si Francisca Soriano. Palagi siyang inosente, maikli ang pagdinig, ngunit makapangyarihan. Nakatayo si Francisca sa parehong silid hukuman kung saan siya minsang hinatulan. Nakasuot siya ng simpleng asul na bestida, tulong ni Mariana sa pagpili. Nasa tabi niya si Jocelyn. Nakaupo sa likuran sina Rogelio at Mariana. Binasa ng hukom ang mga natuklasan huwad na mga dokumento, sinumpa ang kasinungalingan, isang planadong sabwatan na isinagawa ng sarili niyang kapatid. Tumahimik ang buong korte. Miss Soriano, sabi ng hukom habang inaalis ang kanyang salamin, sa ngalan ng estado ng Tennessee, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin. Malubha kayong inagrabyado ng sistemang ito. At bagamat hindi namin maibabalik ang mga taong nawala sa inyo, maibibigay namin ito. Itinaas niya ang martilyo. Ang inyong hatol ay pinapawalang bisa, kayo ay ganap at lubusang pinawalang sala. Tumama ang martilyo sa kahoy, sumabog ang silid hukuman, umiiyak ng hayagan si Mariana. Tumayo si Rogelio at pumalakpak, may luha sa mga mata. Niyakap ni Jocelyn si Francisca, nang mahigpit, halos hindi siya makahinga. Ngunit hindi umiyak si Francisca, hindi siya sumigaw. Nakatayo lang siya ron, tahimik, kalmado. Dama ang isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng 20 taon. Malaya, tunay, ganap na malaya. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang balita, patay na si Angelina. Mas mabilis kumilos ang kanser kaysa sa inaasahan ng lahat. Tahimik siyang pumanaw sa kanyang pagtulog sa isang silid ng ospital sa Scottsdale. Mag-isa, nagsampa ng diborsyo ang kanyang asawa kinabukasan matapos malaman kung sino talaga siya. Na-freeze ang kanyang mga ari-arian. Nalantad ang kanyang nakaraan. Namatay siyang walang-wala, walang pera, walang tahanan, walang pangalang maaari niyang panatilihin. Tanging isang mahabang listahan ng mga lihim at wala nang natirang magtatanggol sa mga iyon. Hindi dumalo si Francisca sa libing. Hindi niya kailangan. Walang libing. Wala nang natirang mag-aayos nito. Walang seremonya. Walang nagluksa. Walang panalangin ibinulong sa ibabaw ng isang lapida. Ang katawan ni Angelina ay sinunog ng estado. Ang kanyang abo ay ikinalat sa isang hindi pinangalanang bukirin, isang lugar na walang palatandaan, walang marka, walang kahulugan. Naalala ni Francisca at naisip niyang iyon ang eksaktong wakas na nararapat kay Angelina. Mag-isa, nakalimutan, walang nagluksa. Ngunit hindi siya nagdiwang. Hindi niya naramdaman na ganap na naibigay ang hustisya. Hindi niya naramdaman ang tagumpay. Hindi niya naramdaman ang paghihiganti. Pagod lamang. At marahil sa ilalim ng malalim na pagkapagod na yon, isang munting awa. Ginugol ni Angelina ang buong buhay niya sa pagkuha, sa paggamit, sa panlilinlang, sa manipulasyon. Sinaktan niya ang sinumang napalapit, ginawang sandata ang pagmamahal, itinayo ang kanyang buhay sa guho ng buhay ng iba, at sa huli, ano ang naibigay nito sa kanya? Isang magandang bahay na puno ng mamahaling bagay na hindi kayang magmahal pabalik. Isang asawang lumayo sa sandaling nalaman ang katotohanan. Isang tahimik na kamatayan sa isang malamig at sterile na silid ng ospital.
At walang sino mang umalala sa kanyang pangalan. Inalala ni Francisca ang lahat ng nawala sa kanya, 20 taon sa bilangguan. Ang asawang namatay nang wala siya, ang bahay na naibenta, ang ipong ninakaw, isang buong buhay, binura. Ngunit inalala rin niya ang mga nakuha niya. Ang mga santos na naging isang tunay na pamilya, isang uri ng pamilyang hindi niya kailanman tunay na naranasan noon. Si Jocelyn na ipinaglaban siya ng buong lakas, ang mga estranghero sa buong bansa na nagpadala ng suporta, liham, mabubuting salita at paniniwala. Nawala sa kanya ang lahat at kahit paano nauwi siya sa mas marami kaysa sa pinangarap niya kailanman. Dumating ang civil settlement noong Hunyo. Ang natira sa ari-ariya ni Angelina matapos ang diborsyo, mga investigasyon at gastusin sa korte ay ibinigay kay Francisca bilang restitusyon. Hindi ito ang buong halagang ninakaw ni Angelina, ngunit ito ay malaki. Halos 800,000 dolyar matapos ma-liquidate ang mga account at maibenta ang mga ari-arian. Isang gabi, habang nakaupo sila sa porch at pinapanood ang araw na lumulubog sa likod ng mga burol ng Tennessee, bumaling si Mariana kay Francisca. "Ano ang gagawin mo sa pera?" tanong niya. Nanahimik si Francisca sandali. Pagkatapos, "Bibili ako ng bahay," sabi niya. "Isang maliit, simple, isang lugar para magsimulang muli." "Saan?" tanong ni Mariana. "Hindi ko pa alam." Ngumiti si Francisca. "Siguro rito sa Grover's Mill, siguro sa ibang lugar. Bukas na sa akin ang buong bansa ngayon." Pinabayaan niyang tumimo ang mga salitang yon, nagulat sa bigat na dala nito. "Kakaiba ang pakiramdam," dagdag niya, "ang maging malaya, ang magkaroon ng mga pagpipilian. Matagal akong nabuhay sa mundong iba ang nagpapasya para sa akin. Kaya minsan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa lahat ng kalayaang ito." Inabot ni Mariana ang kanyang kamay at pinisil ito. "Malalaman mo rin," sabi niya, "palagi mong nalalaman." Tumingin si Francisca sa kanya, sa batang babaeng nagpakita sa kanya ng mas maraming kabutihan sa loob ng 4 na buwan kaysa sa ipinakita ni Angelina sa loob ng 50 taon. At marahang sinabi, "Salamat sa lahat, hindi ko alam kung nasaan ako kung wala kayo ni Rogelio. Marahil nakatayo pa rin ako sa gilid ng bakuran ninyo, nagtataka kung ano ang nangyari sa buhay ko." Tumawa si Mariana habang pinupunasan ng luha. "Pamilya ka na ngayon, Francisca. Hindi iyon magbabago kahit lumipat ka lang sa kabilang kalsada." Pamilya. Dati ang salitang iyon ay si Angelina. Sakit, pagtataksil, katahimikan, 20 taon ng mga tanong. Ngayon iba na ang ibig sabihin nito. Sina Mariana at Rogelio at ang kanilang mga anak. Si Jocelyn na tumatawag pa rin isang beses sa isang linggo para kumustahin siya. Ang bayan ng Grover's Mill na tinanggap siyang muli ng bukas ang mga bisig. Ibig sabihin nito ay pagmamahal, tunay na pagmamahal, hindi ang ginaya ni Angelina, kundi ang uri na matiyaga, tapat at kusang ibinibigay. Noong Setyembre, bumili si Francisca ng bahay, isang maliit at maaliwalas na cottage sa gilid ng Grover's Mill, 1 milya lamang mula sa bahay ng mga santos. May maliit na hardin sa likod, malapad na porch sa harap at sapat na espasyo para sa isang taong nais mamuhay ng tahimik at payapa. Hindi ito ang bahay ng kanyang lola. Hindi ito ang bahay na pinagsaluhan nila ni Roberto. Ito ay bago. Isang bagay na kanya. Nagtanim siya ng mga bulaklak, rosas, daisies, marigolds, ang parehong mga bulaklak na itinatanim ng kanyang ina noon. Naglagay siya ng simpleng puting kurtina, inilagay ang lumang litrato ni Roberto sa mantel at ang kahoy na krus ng kanyang ina sa tabi ng kama. At araw-araw, unti-unti niyang binuo muli ang kanyang buhay. Nagboluntaryo siya sa lokal na aklatan, tinutulungan ang mga bata sa kanilang takdang aralin gaya ng dati niyang ginagawa sa kanyang mga estudyante. Sumali siya sa choir ng simbahan kahit hindi na ganun kaganda ang kanyang boses. Tuwing linggo, kumakain siya ng hapunan kasama ang mga santos.
Noong Mayo, nanganak si Mariana, isang batang babae. Pinangalanan nila itong Rosa, Francisca Rosa Santos. Hawak ni Francisca ang sanggol sa nanginginig niyang mga bisig, malayang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ninyo kailangang ipangalan siya sa akin, pabulong niyang sabi. Ngumiti si Mariana sa gitna ng kanyang mga luha. Kailangan naming gawin yon, sabi niya. Lola ka na niya ngayon sa lahat ng paraang mahalaga. Tumingin si Francisca sa sanggol. Mainit, malambot, nakadilat ang mga mata na puno ng pagtataka at naramdaman niya ang isang damdaming matagal na niyang hindi pinangahasan. Buo, hindi ganap na magaling, hindi nakatulad ng dati, ngunit buo, Lola. Isang salitang hindi kailanman inasahang maririnig ni Francisca Soriano. Isang titulong hindi niya akalaing dadalhin niya balang araw. Buong buhay niyang naranasan ang kawalan ng sariling anak. Pinanood kung paanong unti-unting naglaho ang posibilidad na iyon sa paglipas ng mga taon at sa katahimikan ng mga bakanting silid. Ngunit ngayon, sa edad na 73, naroon siya, karga ang isang sanggol na ipinangalan sa kanya. Isang sanggol na hindi niya isinilang, ngunit nagdadala ng kanyang pangalan, ng kanyang kwento at ng kanyang pagmamahal. Nakaupo siya sa gitna ng mga taong pinili siya, mga taong hindi siya nakita bilang biktima, hindi bilang pangalan sa balita, kundi bilang pamilya. Hindi ito ang buhay na kanyang pinlano. Hindi rin ito ang buhay na nawala sa kanya. Ito ay iba, isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na hindi pamilyar, isang bagay na maganda. At sa unang pagkakataon, sa mas mahabang panahong hindi na niya matandaan, masaya si Francisca Soriano. Sa unang anibersaryo ng kanyang paglaya, nakaupo si Francisca sa porch ng kanyang maliit na cottage, may hawak na tasa ng tsaa, pinapanood ang araw ng Tennessee na dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol. Inalala niya ang paglalakbay na nagdala sa kanya roon, 20 taon sa likod ng rehas. Ang pagtataksil na gumuho sa kanyang mundo, ang sandaling napagtanto niyang hindi siya kailanman minahal ng kanyang kapatid sa paraang inaakala niya. Naalala niya ang hangin ng disyerto sa Arizona, ang katahimikan sa malamig at magarang bahay. Ang mga salitang tuluyang gumiba sa pantasyang kinapitan niya sa loob ng maraming dekada. Inalala niya ang silid hukuman, ang pagbagsak ng martilyo, ang mga salitang, ikaw ay inosente. Inalala niya ang muling